Liu Liuju. Mabahong delivery rider. Nakaantala ng 5 minuto ang buhay ko. Ibibigay ko sa'yo ang masamang review. Iyaga ka, bilisan mo na ang susunod na order. Nakaipon na ang sweldo. Ipapadala ko ang pambayad ng mortgage sa asawa ko. Sinong mas malupit, ako ba? O yung inutil na yan? Si Yefeng ay isang walang kwentang tao. Sinabihan mo siyang matulog kasama pero takot pa rin siyang kumilos. Wala siyang ikukumpara sa Ginoong Yabufan. Anong ginagawa ninyo? Hindi nyo ba nakikita? Nagtatanim kami ng mga halaman. Naglilinis at nagdidilig para sa asawa mo. Sino siya? Isa siyang panganay sa isang mayabang na pamilya. Isang kilalang tao sa Haicheng. Lahat ng may aplidong Ye ay parang kanya. Bakit ikaw naman ay delivery rider? Ngayon na nalaman mo na. Maghihiwalay na tayo. Su Aotsu. Hindi ba ako palaging masama sa'yo? Bakit mo ako ginagawin ng ganito? Anong silbi ng kabutihan kung ganyan ang trato? Ako si Xu Aotsue, ang tunay na kagandahan. Dapat ay kasakasama ko ang Ginoong Yabufan. At tamasahin ang lahat ng karangyaan. Ika ba ay susunod sa akin, isang delivery rider? At kumain ng kagat-kagat na pagkain lang? Su Aotsu. Dahil ka mahirap, pwede ka ng mandaya. Wala ka bang hiya at dangal? Mga mahihirap lang kagaya mo. Ang nagmamalasakit sa dangal. Ako, Xu Aotsie, pera lang ang gusto ko. Ginoong Yabufan kung ang tungkol sa atin. Nadiskubre na ng aliping umidolo sa kanya. Hindi na namin ito may tago. Hindi ba dapat mo na akong pakasalan? Gusto ko talagang humiga sa yakap mo. Bilang kuting mo. Munting demonita. Pero gusto talaga kita. Gusto kong maging walang hiya ka para sa akin. Tanga, nakababatang kapatid. Hindi kita nakita ng 10 taon, di ba? Ano nang ibig mong sabihin? Siguro ang mga nangyari noon. Nakalimutan mo na lahat. Dati kang pangunahing anak ng pamilyang Ye. Bilang kapatid mo, kailangan kitang tinitingala. Walang kwentang tao. Paano siya magiging pangunahing anak ng mayamang pamilya? Tinaboy siya sa pamilyang Ye 10 taon na ang nakalipas. May natatandaan na ako. Ganun pala. Siya ang noon. Yung nang akit sa hipag. Yung ikinagalit ng ama niya hanggang mamatay. Dungis ng pamilyang Ye. Ang talagang nakakaawa. Mula sa pagiging anak ng mayabang na pamilya, naging delivery rider. Kung ako ang nasa posisyon niya, hindi ko matatanggap ang ganitong pagkakaiba. Magpapakamatay na ako. Alam mo ba kung bakit ka napunta sa ganitong kahihinatnan? Ganito kalupit ang kapalaran mo. Bakit? Bakit hindi ko na lang kayo patayin, ikaw at ang tatay mo? Paano naman kami, ako at ang tatay ko? Pamilyang Yi. Nagtatamasa ng walang katapusang kapangyarihan. Ako si Fu Aotse, na napagpala ng awa ni Yebufan. Parang biyayang pinaghirapan ng maraming buhay. Ang kapangyarihan ang pinakamagandang damit ng lalaki. Tingnan mo, nilalaro ko lang ang asawa mo ng walang pakundangan. Iyan ang kapangyarihan. Bukas ng tanghali, sa Shenzhou Hotel, ikakasal ako sa asawa mo. Dapat nandun ka, ha? Patayin kita. Anong ginagawa mo? Bakit napakaperahong si Yebufan? Kahit ibenta ka, hindi pa rin sapat. Walang kwenta Tumigil ka na, ikaw na mababang walang kwenta. Ginoong Yebufan, ayos ka lang ba? Akala mo makakabawi pa ang walang kwentang to. Wala siyang pag-asa sa buong buhay niya. Ay iralin ko na siya tong buong buhay niya, na maapi at hamakin. Tayo na. Ang mga panlabas na kaaway ng bansa. Sumalakay sa hangganan ng Beijiang ng Longgu. Nagpalawak ang Dragon Lord ng Hukbo. Ang buong mundo, kinailangan magtulungan laban sa kaaway. Ang bilanggo, Yifeng. Lumaban siya sa loob ng 8 taon. Itinatag niya ang Shenyu. Pumatay siya ng daan-daan, libong kaaway. Nagtamo ng malaking tagumpay. Espesyal na binigyan ng titulong ng pinuno ng Longgu. Beijiang. Shen Wang. Pinakamagaling sa mga lupain sa labas. Tuo Ba Hanbing. Naghamon sa Bijiang Shen Wang. Nagtalaga ng kasunduan sa labanan. Ang matatalo. Ibibigay ang 18 lungsod. Sa labanan na ito, Tuo Ba Hanbing. Namatay. Beijiang Shen Wang. Nakatawid sa Shenjing. Matayog sa unang pwesto sa Tianbang. Papatayin ko yung mag-asawang walang hiya na yan. Tinamaan ninyo. Bilis, bilis. Kumusta ka? Ayos ka lang ba, Gino? Gino. Hindi sinusunod ng mga bansa sa labas ang kasunduan. Mga mandirigma ng Shenyu. Sumama kayo sa akin sa pagpapalawak ng teritoryo. Makinig kayo, mga pinuno ng 36 na kaharian. Ang hangganan ng Beijiang ng Longgo, palalawakin ng 3,000 lipatimo, mayroon kayong 10 araw, pumirma ng 3 taong kasunduan sa kapayapaan, at ihandog sa Longgo. Kung hindi, personal akong susulong sa loob ng 36 na kaharian, at kukunin ang kanilang mga ulo. Shen Wang. Anong nangyayari? Lolo, nabangga natin ang isang tao. Buti nagkalunod lang siya sandali. Lumabas na nawala ang alaala ko ng 3 buwan. At pinakasal ako sa babaeng yon, isang salot. Swerte na lang ang aksidenteng kotse na to. Nakatulong para bumalik ang mga alaala ko. Gising ka na. Ayos na, napakabuti. Oh,
May laman ang card ko na 1,000,000. Para na rin itong kompensasyon sa pagkakasagi sa'yo. Kung may oras ka, magpatingin ka muna sa ospital. Hindi na kailangan. Ang nangyari ngayon, minsan nakatulong din sa akin nang hindi sadyang ginawa. Hala, Lolo, ano ang meron sa'yo? Malubha na siya, malubhang may sakit. Kung isusugod pa siya sa ospital, maaring huli na. Hayaan ninyo akong gamutin siya. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko, malinaw ang isip ko. Mas komportable na ako. Ikaw ay tunay na isang Shenyi. Isinagip mo ang buhay ko, kapatid. Sa card kong ito, may 10,000,000. Ito ang paraan ng matanda na ipakita ang kanyang pasasalamat sa iyo. Hindi mo na kailangang tanggapin ang apo kong babae. Ang card kong ito, pakiusap, tanggapin ninyo. Gino, Hindi na kailangan ng pera. Ngunit ang sakit ninyo, medyo mahirap pagalingin. Kailangang isabay sa ibang mga gamot. At gamutin muli. Basta mailigtas ang lolo ko. At tanggapin ko ang kahit anong kondisyon. Sige, bibigyan kita ng reseta mamaya. Sa loob ng 10 araw, kolektahin mo ang mga halamang gamot na ito. Tawagan mo ako para magamos siya. kuya, anong pangalan mo? Yifeng. Ginoong Ye, ako ang chairman ng Shenzhou Hotel. Huang Guangchang. Dito sa paligid ng Haicheng. Kapag nagsalita ko, may timbang pa rin ang sinasabi ko. Kung anumang araw, kuya, may kahirapan ka. Lumapit ka lamang sa akin. Maraming salamat po. Shen Wang, naalala ninyo ako? Ling Huang, tumino na ako. Bumangon ka. Salamat, Shenwang. Pagkatapos kong mawalan ng malay, bakit napunta ako sa Haicheng? 3 buwan na ang nakalipas. Doon sa bidyang naglaban kayo laban sa 36 na bansa. Panalo kayo ng malaki. Pero nasugatan kayo at nawalang alaala. Dinala ko po kayo pabalik. Sa inyong bayang sinilangan, Haicheng. Umaasa akong makakatulong ito sa pagbalik ng inyong alaala. Para magkaroon pampasigla. Ngayon, bumalik na nga ang inyong alaala. Salamat sa Diyos. Ang 3 buwang iyon ay parang panaginip, Hindi ko inakala. na ang asawa kong palalo at mapagmalaki, ay nakipagsabuatan kay Yebufan. Shen Wang, si Ye Bufan at ang kanyang ama na si Ye Chaodong. 10 taon na ang nakalipas, sinira nila ang inyong tahanan at buhay. Ngayon, muling pinagtatangkaan kayo nila. Papasukin ko ang pamilyang Ye, isasantabi ko lahat. Para may labas ang inyong galit. Hindi ba sinabi ni Yebufan na nais niya akong imbitahin sa kanyang kasal? Say, Gagawin kong ang kanyang kasalan na maging burol. Ayusin ko kaagad yan. Tigil muna. Sino ba kayong mga amoy isda at bulok na hipon? Shenzhou Hotel. Lugar na ganito karangyaan. At kayo, isang mababang delivery rider lang ba kayo? Karapat-dapat ba kayong pumasok dito? Shenzhou Hotel. May bawal bang pumapasok ang delivery? May ipinagbabawal ba sa mga taga-deliver? Ang Shenzhou Hotel ay teritoryo ng pinakayayaman sa Haicheng. Dumadaan dito ang mga kilalang tao. Ang minimum na level ay milyonaryong mayaman. Naging unwritten rule na yan. Gusto kong itanong kay Ginoong Huang, kung totoo ba yan? Ikaw na ganito. Nagtataka kang kasama si Ginoong Huang. Gayon ay araw ng panganay ng pamilyang Ye, na may salo sa Shenzhou Hotel. May handaan ang Ye family. Lumayas ka na. Huwag mo gambalain ang mga Ye, o papatayin kita hanggang mawala ang libingan mo. Dumating ako dito para sa pamilyang Ye, para silang dalhin sa kabilang mundo. Sino man ang haharang sa akin, mamamatay. Kaya pala, galing sa ospital ng mga may sakit sa isip. Isang buwang baliw. Ngayon inis mo ako. Tingnan mo kung paano kita piparusahan. Si Ye Chaodong ay pumasa na sa Zhongxi. Pagkatapos nito, ang pamilyang Ye, ang magiging walang katunggali sa Haicheng. Si Ye Chaodong ngayon ay nasa Qianbao ng Longgo, ika-negatibo 89 na pwesto. Ang mga illegal na grupo sa Haicheng, hindi na muling attack sa pamilyang Ye. Pagbati, Ginoong Ye. Pamilyang bain ng Haicheng. Nagpadala ng isang pares ng pinong jade ruby. Halaga, 1,000,000. Pamilyang Huang ng Haicheng. Nagpadala ng isang Riverview Villa. Halaga, 50,000,000. Yifeng. Nagdadala ng isang awit ng pagluluksa. Kasalan ng pamilyang Ye, may dumating na gustong guluhin ang okasyon. May magandang palabas. May magandang palabas. Hindi ba yan ang itinaboy na anak ng pamilyang Ye, Yifeng? Noon, nilait niya ang hipag niya. Dahil diyan, namatay sa galit ang kanyang ama, Ye Wudao. Pagkatapos, kaya binigay sa kanyang ikalawang tiyuhin, Ye Chaodong, naging pinuno ng pamilyang Ye. Tigilan nyo na ang pagpaparangalan. Nasaan na ang mga security? Palisin ninyo sila. Yebufan, hindi ba ikaw ang nagimbita sa akin? Bakit? Mukhang hindi ka masaya. Sinumang maglais sa pamilyang Ye, ay makikita ang hukom ng kabilang buhay. Pamilyang Ye, hindi ko pa basta ipapadala sila sa hukom ng kabilang buhay. Ikaw walang utak na basura. Para mapasundo mo ako at magpakasal muli. Ang tinding ginawa mo. Huwag kang mangarap. Simulan gayon. Ako na ang yaong madam ng pamilyang Ye. Ang tunay na mayamang ginang. Hindi kita kayang pakasuhan muli. Ganyang klaseng basura ka. Hindi ka karapat-dapat na abalahin pa. Akala mo ba kapag sumama ka kay Yebufan, aso kang akyat agad sa tuktok? Buksan mo ang mga mata mo at tumingin ng mabuti. Ngayon, makikita mo kung paano ko kitang gagawing wala. Nambugbog sa akin ang asawa ko. Papatayin mo na siya. Yebufan, 10 taong utang natin. Panahon na para bayaran. Mukhang walang utak talaga ang walang kwenta mo. Akala mo makakainsulto ka pa ng ganyan.
Ngunit alam mo ba kung nasaan ka? Shenzhou Hotel. Ito ang teritoryo ng mayamang tao ng Haicheng. Hindi ko na kailangan kumilos. Sandali lang, tuluyan na nilang papatayin ka. Ginoong Ye, huwag po ninyo silang pakinggan. Sino man ang maglakas loob na lumapit kay Ginoong Ye ngayon, huwag nang asahang makakalabas mula sa Shenzhou Hotel. Ang mga tao ng Shenzhou Hotel, talagang gagawin ito para sa ganito. Lumabas ang itinuring na tumalikod na anak ng pamilyang Ye. MS Wu Qianqian. Ano bang ibig mong sabihin dito? Gagawin mo ba ang pamilyang Ye na kalaban? Para lang sa isang walang kwenta. Si Ginoong Ye ay isa sa mga minamahal na customer ng Shenzhou Hotel. Sino na magtatangkang kalabanin siya? Iyan, kalaban ang Shenzhou Hotel namin. Wu Qianqian. Dating bilanggo ito. Dati niyang inasar ang hipag ko. Pinahirapan hanggang mamatay ang mga magulang niya. Nabilanggo siyang 10 taon. Kakakawala lang niya. Paano posible? Siya'y panauhing iyay ng Shenzhou Hotel. Kakailanganin ko pa bang magpaliwanag sa'yo? Si Wu Qianqian sa kasalan ko. Tumulong sa mga kaaway ng pamilyang Ye. At sinaktan pa ang asawa ko. Ikaw ba'y kumakatawan sa Shenzhou Group? Magdedeklara ka ba ng digmaan sa pamilyang Ye? Sinong kalaban ni Ginoong Ye? Ang Shenzhou Hotel namin, ang magdedeklara ng digmaan sa kanila. Akala mo ba natatakot ang pamilyang Ye? O ang pamilyang Wu? Lahat atakihin ninyo. Gibaing ninyo ang mga braso at paa niya. Harangin ninyo sila. Ngayon, babaliin ko ang lahat ng galaw mo. Gagawing bomba ng tao ka. Magandang ideya nga. Sakto para pausahan ka. Sino nang magtatangkang magulo sa kasalan ng pamilyang Ye? Hindi ka na mabubuhay. Ginulpi ako ng maliit na halimaw na to. Patatapusin ko siya sa pagpapahira. Aking mahal na pamangkin. May kapalit ang pagdulot ng problema. Mukhang hindi ka pa rin natuto kahit 10 taon sa bilangguan. Wala pa ring aral na napulot. Yi Chaodong. Ako, Yi Feng. Bumalik ako para singilin. Pamangking babae ng pamilyang Wu. Tungkol sa nangyari ngayon. Huwag ka nang makialam. Napahiya ang pamilyang Ye ng ganito kalaki. Hindi pwedeng palampasin. Kung hindi natin ayusin siya. Paano batatayo ang Yi Chaodong? Dito sa Haicheng. Pinagsasaktan ng babaeng iyan ang biyanan ko. Hindi mo siya pwedeng palayain. Alisin ninyo siya rito. Tito Ye. Si Ginoong Ye ay pabor sa aking lolo. Ipoprotekta ko siya, kasiguraduhan nyo yon. Tao Ruon. Dalhin ninyo palabas ang pamangkin kong babae. Hindi ligtas dito. Ye Chaodong, kung gagawin mong galawin ang apo ng lolo ko, bukas sisihin ko kayo. Lalagusan ang mga stock ng pamilyang Ye. Pawang pababa ang presyo. Ginoong Ye. Paumanhin kung naistorbo ko kayo. Ginoong Huang. Ang simpleng kamilyang Yi lang. Wala pa ring karapatang kakutin ako. Matandang si Ginoong Huang. Talaga bang para sa akin? Na isinantabi ng pamilyang Ye. Gusto ninyong makipaglaban hanggang kamatayan sa pamilyang Ye. Si Ye Feng ang nagligtas sa akin. Kaya ako'y nakatayo rito ngayon. Lahat ay dahil sa kanya. Sana'y pakiusap, pinuno ng pamilyang Ye, maawa kayo. Si Ye Chaodong. Hindi mo siya pwedeng galitin. Matandang Ginoong Huang. Nakamit ko na ang Zongxi. Tunay. Ang pinakamahusay sa Haicheng. Kahit ang ilalim na hari, baihutang. Sumusunod na sa akin. Kahit ikaw ang pinakayaman sa Haicheng. Sa harap ko, wala kang halaga. Binabati kita. Kuya Ye, patawain mo kami. Pasensya, nahuli ang munting kapatid. Dumating na ang panahon ng paghahari ng pamilyang Yi sa Haicheng. Hindi na mapapanatili ni Ginoong Huang ang posisyon niya. Ang dating itinakwil ng pamilyang Yi. Mga kapatid. Nabulabog ang kasal ngayon. Huwag ninyo sisihin ang kuya kung medyo magulo. Sinong may tapang sirain ang kasal ni Kuya Ye? Sinong may lakas ng loob ng ganoon? Hayaan ninyo ang munting kapatid. Pakituro niya ng leksyon para kay Kuya Ye. Iyan ang batang iyon. Lumuhod ka sa harap ng pinuno ng pamilyang Ye. Kung hindi, utukin mo ng kusa ang iyong mga paa. Papatira pa ka namin. Lumuhod ka. Ginoong Hai, pakiusap, bigyan ninyo ang matandang ito ng kaunting dangal. Patawarin niyo na ang batang ito. Matandang halimaw na si Ginoong Huang. Kung iba pa ang usapan, maari kitang palambasin. Pero ang iniutos ni Kuya Ye, hindi ko papayagan. Si Ye Feng at ang Haye nga ang nagsabi na. Sundin mo na lang. Anong klaseng basura ka? Ikaw pa ba ang magtuturo sa akin? Ikaw. Ginoong Ye, huwag kang gumawa ng hangal na bagay. Kian, Ginoong Huang. Sapat na ang kulong ninyo sa akin. Ang naiwan, ako na ang bahala. Hoy, ikaw. Talagang ang laki ng tapang mo. Ikaw yun mula sa Haicheng. Pekmong emperador ng ilalim. Karaniwang basura tulad ninyo. Hindi kayo karapat-dapat na asikasuhin ko. Ngayon, malas na kayo ngayon. Lumapit ka, mamamatay ka. Sobra kang mayabang. Ang lakas ko, nasa rurok na ng aking antas. Isang hakbang na lang papasok sa tianbang. Ngayon, hayaan ninyo akong turuan kayo ng leksyon. Kuya Ye, Turuan mo ng mabuti ang batang ito. niloloko mo ba ako? Akala mo ba na tulad mo, ang basurang walang kwenta, makakaya mo ba ang ilang suntok ko? Tama na. Hindi na ako maglalaro sa'yo. Mamatay ka na. Ang iniwang anak ng pamilyang Yi ay naging tunay na dragon. Kahit si Ginoong Hai, mapapasakamay na sa kanya. Si Yi Chaodong ay isang tianbang na eksperto. Paano na yung araw? Hahayaan namin siyang buhay na umalis? Lolo, tingnan mo. Sabi ko na, Ginoong Ye, hindi niya kailangan ang proteksyon natin. Sayang lang ang pag-aalala natin. Ang Ginoong Ye, tunay, hindi agad nagpapakita ng tunay na sarili.
Si Yi Chaodong nga ay nasa Tianbang. Yi Chaodong. Halika rito, mamamatay ka. Mukhang may malaking sikreto ka sa Beijiang Huangyu. May malaking sikreto. Ngunit hanggang dito na lang. Ikaw ang magiging una kong kaluluwa pagpasok ko sa Tianbang. Ang unang nalulukob ng aking kamay. Tianbang na eksperto. Ang galing ba niya? Ang tatay ko masyadong malakas. Ye Feng, patay ka na. Lahat sa ilalim ng Tianbang ay parang mga insekto. Tanggapin mo ang San Huang Pao Chui. Ito ang buong lakas mo? Hindi ka hanga-hanga. Paano pwedeng ganito kalakas? Luhod. Magsisi ka. Impossible. Ang tatay ko ay isang Tianbang na eksperto. Paano siya pwedeng matalo? Natalo ang Tianbang na eksperto na si Yi Chaodong. Magbabago na ang takbo ng Haicheng. Ginoong Liu, iligtas ninyo ako. Pagpupugay kay Ginoong Liu. Iwan ko kayong malinis ang lugar, Ginoong Liu. Ngayon ay usaping pamilyang Ye ito. Lahat ng mga hindi kasali. Lumabas kayo lahat. Kung hindi, magiging kaaway ng pamilyang Ye kayo. Hindi titigil hanggat hindi kayo napapatay. Lahat kayo, lumayas kayo, mabilis. Umalis na kayo. Bilisan ninyo. Ginoong Ye, maaari kaming manatili at tumulong. Ginoong Yi, mag-ingat ka. Wu Qianqian, Ginoong Yi magaling sa pakikipaglaban. Kung mananatili kami, magiging pabigat lang kami. Mas mabuti mo nang umalis. Huwag kang mag-alala. 2 basura lang yan. Hindi nila ako masusugatan. Ayaw na. Ginoong Liu, siya ang anak ng pamilyang Ye, ang ipinanganak na kahiyahiyang salot noong araw. Napakabata pa na Zongxi. Kung bibigyan ng panahon, magiging malaking suliranin siya. Mukhang noong namatay ang aking ama, may kinalaman ka rin. Noong araw, kalahating hakbang lang ang taas ng Zongxi ng ama ko. Tinamaan siya ni Yi Chaodong ng lason, pero hindi siya namatay. Tila may ibang taong sangko. Noong araw, ako mismo ang umatay sa iyong ama. Ngayon, ganoon din ang mangyayari sa iyo. Anong galit ang pagitan ninyo ng aking ama? Bakit ninakawan ninyo ang kanyang buhay? Patay na siya. Walang kailangan malaman ng sobra tungkol doon. Kapag ginawa kitang patay na aso, magbubukas ang iyong bibig. Kulang hiya ka. Ang matandang aso nagsalita. Bakit ninakawan ninyo ang aking ama? Bibigyan kita ng direktang sagot. Ako ang panlabas na tagapaglingkod ng pamilyang Ye. Ang pamilyang Ye sa Dadu. Iyon ang pinakamataas na mayaman sa Lunggu. May impluensya kami sa buong lupain. Kung paatayin mo ako, wala kang pupuntahan para kumakas. Tunay ngang galing sa pamilyang Ye sa Dadu. Ano ang galit niya sa aking ama? Ang pamilyang Ye ninyong nasa Haicheng. May lihim na kasanayang pandigma. Shenlong Bayan. Gusto rin ng pamilyang Ye namin ang teknik na iyon. Siguradong natutunan mo ang Shenlong Bayan. Kung hindi siya pwedeng maging ganito kalakas. Totoo nga, Shenlong Bayan. Pero sinabi lang yan ng patay sa akin. Paano nalaman ng pamilyang Ye sa Dadu? Kayo, pamilyang Yi sa Haicheng, at ang pamilyang Ye namin sa Dadu, dating sangay ng isang angkan, mula sa ama mo nagsimula. Hindi na sila nagkakausa. Alam ko naman. Sinabi ko na, akawalan nyo na ako. Pamilyang Ye sa Dadu. Kung hindi siya lalapit sa akin, lilipulin ko rin ang buong angkan niya. Ang nakatatandang Ginoong Ye ng pamilyang Ye sa Dadu, ay pangalawa sa Tianbang. Naghahanap siya ng pagkakataon para sumulong sa Shenjing. Kapag nangyari iyon, maaari siyang makipantay sa Beijiang Shenwang, at maging magkasing kapangyarihan. Kung paatayin mo ako, nililibing mo ang sarili mo. Yi Zhengchen, hintayin mo siya na mag-alay ng buhay. Baliw ka. Alam mo ba kung gaano katakot si Ginoong Ye? Maliban sa Beijiang Shenwang, walang kakatalo sa buong mundo. Paano ka naglakas loob na atakihin siya? Hindi ko alam gaano siya katakot. Pero ang takot na dala ko, dapat mong maramdaman. Ano pa ang sandigan mo? Ilabas mo na agad, o mawawala na ang tsansa. Yung tungkol kay Ye Feng. Lahat yan dahil sa pamilyang Ye ng Dadu. Sila ang nagpilit sa akin gawin ito. Ginawa ko rin yan para iligtas ang pamilyang Ye. Wala akong ibang pagpipilian. Dapat maintindihan mo to, para sa mabuting hangarin ng tiyuhin mo. Kanina, hindi mo sinabihan ng ganito. Ginawa ko ito para lituhin ang mga tao sa pamilyang Ye ng Dadu. Noong oras na yon, dumating si Liu Gongfeng sa akin. Kung hindi ako kumilos, ako ang unang mamamatay, at hahanap siya ng ibang gagawa. Ang hinahanap nila ay Shenlong Bian. Bakit nila pinatay ang ama ko? Ugali ng kuya ko, mas gugustong mamatay, kaysa ibigay, ang lihim ng pamilya na hindi dapat ipamamana. Kung hindi ko siya papatayin, magsasabi ng laban ang buong pamilyang Ye ng Dadu. Ang buong pamilyang Ye namin, maabot sa amin ang lubhang kapahamakan. Yi Feng, wala akong pagsisisi sa puso ko. Hindi ako nagkulang sa pamilyang Ye. Ang tanging sinisisi ko, ay ikaw at ang kuya ko at ang hipag niya. Laluhod ako ngayon at humihingi ng tawad. Yi Feng, patawad, nagkasala ako sa iyo. Yi Feng. Hindi dapat sisihin si Yi Chaodong para rito. Malakas ang puwersa ng pangunahing pamilya. Kami ang pamilyang Yi sa Haicheng. Tiyak na ang wakas. Ito na ang pinakamainam para sa pamilyang Ye. Para mabawasan ang pinsala. Walang saysay ang pagkamatay ng ama ko.
Sayang ang paghihirap at kasalanang pinasan ko noon. Hindi na mabubuhay ang patay. Ang pamilyang Ye namin. Alalahanin ang ambag ng ama mo. Ang prioridad ngayon, kailangan nating harapin ang pamilyang Ye sa Dadu. Kung mali ang ating pagtugon, maaari pang tuluyang malipol ang angkan namin. Hindi na mabubuhay ang patay. Ngayon, dinidiktahan mo pa rin ako gamit ang moralidad. Tatay. Yi Feng. Ikaw. Pinatay ni Yi Chaodong ang ama ko. Kailangang mamatay siya. Tungkol naman sa kapalaran ng pamilyang Ye. Ano ang kinalaman nito sa akin? 10 taon na akong hindi bahagi ng pamilyang Ye. Yi Feng. Noon ay pansamantalang hakbang lang iyon. Ngayon na malakas ka na, dapat kang bumalik sa pamilyang Ye. Patay na si Yi Chaodong. Sakto, ikaw ang magmamana. Ang pagiging ulo ng pamilyang Ye. Dumating ako ngayon, para lang hanapin si Ye Chaodong at ang kanyang anak. Gantihin ang pagbatay sa ama ko. Wala nang iba pa rito sa akin. Tatay na matanda. Luhod na, pinagdarasal kita. Huwag mong iwan ang pamilya. Anumang hinihingi mo, sasagutin ka ng tatay na matanda. Yi Bufan. Pwede ka ring pumatay. Huwag. Xiao Fan. Sa mga taong ito, ang mga kasalanan mong ginawa. Pinaalis ng pamilya ang umiiskrimintong dumi para sa'yo. Gayon may problema ang pamilya. Panahon mo na rin. Nayalay ang sarili para sa pamilya. Patawarin mo muna ako. Huwag mo akong patayin, okay lang ba? Ngayon pwede kitang bitawan buhay. Kukunin ko ang isang braso mo. Ipapalayas ka sa pamilyang Ye, para maramdaman mo ang kawalan ng pag-asa na naranasan ko noon. Umalis ka. Ye Feng. Lumabas na ang galit mo. Panahon na siguro para bumalik at maging ulo ng pamilyang Ye. Napakalamig na pamilya ito. Mapagkalinga pa rin kami kung hindi kita winasak ng buo. Huwag mo na kaming guluhin muli. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapamano. Mukhang panalo si Ye Feng. Kuya, batang lalaki. Tunay na ang lakas niya, nakakabighani. Ganito ang level ng kapangyarihan. Bihira to kahit sa Dadu. Mapapahanga si Kian namin. Lolo, anong sinasabi niyo? 2 beses lang kami nagkita. Ginoong Ye, ayos lang po ba kayo? Dapat maipaghiganti ang utang na dugo. Hindi pa naranasan na kasariwaan ng paghihiganti. Ginoong Ye, saan po kayo patutungo? Hahayaan kong ihatid ka ni Kian. Pupunta lang ako sa sementeryo, mag-alay ako para sa tatay ko. Salamat sa abala. Si, bakit siya nandito? Binibini Kian. Tungkol sa iyo ang mga ito. Ginoong Ye, may asikasuhin lang ako. Babalik agad ako. Sig, magandang araw, Binibini. Ikalawang katiwala. Bakit kayo nandito? Lumabas ang Binibini ng 1 buwan. Panahon na upang magbalik. Sabi ng ginang na ako raw, ay hahatid ko kayo pabalik sa Dadu para ikasal. Hindi ako babalik. Sabihin mo sa nanay ko, hindi ako magpapakasal kay Yi Zhengchun. Yung duwag na yun. Ang eldest yung Master Ye ay isang bihirang talentong mandirigma. Sa murang edad, siya'y pangalawa sa Tianbang. Kung siya'y makakaabot sa Shenjing, lalaban at hahabol, ang walang kapantay na Beijiang Shenwang, isang bayani na walang kapantay. Sa Dadu, napakaraming babae ang gustong mag-asawa, na hindi mabilang. Hayaan mo silang mag-asawa. Hindi ako papakasal sa yunuko na yon. Sa hangarin at pinagkunan ng pamilyang Ye, kasama pa si Ye Bufan na nasa Shenjing. Ang buong Longgo ay magiging sakop ng pamilyang Ye. Kung makakabit ang pamilyang Wu sa pamilyang Ye, ang pamilyang Wu ay magiging isa na rin sa mga nangunguna sa Longgo. Ito ang isinaalang-alang ng matriarka. Sa planong pamilyang Wu, 100 taong plano ng pag-unlad. Hindi pwedeng pabayaan dahil lang sa personal na pagkagusto ng Binibini. Huwag mong sabihin eunuko lang siya. Kahit asong layo pa siya. Binibini, kailangan kang magpakasal. Tauron, dalhin ninyo ang Binibini pabalik sa Dadu. Bitawan ninyo ako. Tumigil kayo. Bitawan ninyo si Miss Wu Kian. Kaya pala hindi niya kayang umalis. Sa Haikeng pala may taong kinahuhumalingan siya. Hindi na nakapagtataka bakit ayaw niyang umalis. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Kasama lang si Ginoong Yi Feng, isang kaibigan ko. Binibini. Naglalaro lang. Huwag kang umiyak, huwag kang madala ng damdamin. Ganitong paraan para sa'yo. Para sa kanya. Hindi maganda para sa pareho. Ikalawang butler. Talagang nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang dalaga naming iyon ay isang phoenix mula sa langit. Ikaw naman ay isang maliit na langgam sa lupa. Hindi ka bagay na pagnilayan niya. Gayong araw putulin natin ang iyong braso. Para matandaan mo ng mabuti. Dapin ninyo siya. Ang taas-mataas mong tindig. Sobra talagang nakakairita. Miss Wu Kian. Ngayon ako na ang magdidisiplina sa iyong kauhan. Tinawag niya akong langgam. At tutunayan ko sa iyo na di ka makakalimot. Huwag mong isipin na dahil may kaunting lakas ka, pwede ka nang mang-api. Ang pamilyang Wu sa Dadu ay hindi mo dapat lapastanganin. Maging matalino ka. Pakawalan mo ako. Kapag hindi mo kayang manalo, nagsisimula kayong gumamit ng mga impluensyang nasa likod ninyo para apihin ang iba. Kayo ganito, mga sunod-sunuran ng mayayamang ana, iyan lang ang kaya ninyong gawin.
mga gahaman at mandarambong na umaabuso ng kapangyarihan. Iyan Qian. Ano ang gusto mong gawin? Hayaan si Yifeng na turuan siya ng leksyon. Basta huwag na niya akong istorbohin muli. Narinig mo ba? Huwag ka nang lalapit kay Wu Qianqian mula ngayon. Kung hindi, sa susunod hindi na ako magpipigil. Lumayas. Bata, may malaking gulo ka ngayon. Babalik ako. Salamat kay Ginoong Yifeng ngayon. Kung hindi, huhulihin nila ako. Nagpakasal na. Hindi pa rin ito nakatulong kay Ginoong Yifeng. Sa totoo lang, may utang pa ako sa'yo. Itatabi ko muna, marami pa tayong pagkakataon. Dadala ko ang ulo ni Xiaodong para ialay sa'yo. Ang tunay na may utos sa pagpatay sa kanya ay ang pamilyang Ye sa Dadu. Ilang araw mula ngayon, dadala ko ang tunay na salarin at iaalay ko sa'yo. Shen Wang, Ling Huang, napapanahon ang dating mo. Pakiimbestiga ang pamilyang Ye sa Dadu para sa akin. Siya ang kumatay sa ama ko. Ang tunay na salarin. May nagdalaw ba kamakailan sa nanay ko? pinuno ang pamilyang Gao. Taon-taon siyang dumadalaw sa matandang ginang. Bukod pa rito, 1 milyon bawat taon para sa ospital. Ay binabayaran din ng pamilyang Gao. Tito Gao, 10 taon na ang nakalipas. Nakarating ako na makulong sa Beijing. Dahil sa tulong niya, ngayon na bumalik ako, sisikapin kong suplian siya ng todo. Shen Wang, may isa pa akong yaulat, Shen Wang. Ano iyon? Si Shen Wu ay nasa pagkakahimbing ng 10 taon. Kahapon gumising siya. Ayos, dalhin ninyo agad, gusto kong makita ang nanay ko. Nanay, bumalik ang anak mo para makita ka. Yefeng, ang laki mo na. Nanay, nakakuma kayo ng 10 taon. Nakakaangkop na ba kayo? Medyo mahina pa ang kanyang kalagayan. Pero, magpahinga pa siya. Pahingahin lang at ayusin, gagaling din siya. Sakto namang dumating ka. Kahapon, nagdalaw si Tio Gao sa akin. Sabi niya, kapag bumalik ka lang, ipagpapakasal ka niya kay Gao Yuer para pagbilisan ninyo at magkaanak kayo ng malusob na apo na lalaki. At ako ang mag-aalaga sa kanya. Sige, Buks pupunta ako sa pamilyang Gao para maggamanhikan. Dali, magkaanak kayo agad ng malusob na batang lalaki. Haha. Grabe, gumising talaga siya ngayon. Salamat sa awa ng langit. Wala na akong ibang hiling. Ikaw lang ang nasa isip ko. Mag-asawa ka na agad at magkaanak. Naway ligtas at payapa ang ating pamilya. Say, Mama, Shen Wang, inihandang inyong nasasakupan ng dote. Iniwan nila ito sa inyong pasamantalang tirahan. Yunhai Tiangong. Napakabait mo. Bantayan mong mabuti ang aking ina. Huwag mong hayaang may makagambala. Hindi ako papayag na ipakasal si Gao Yuer sa isang dating preso na may diborsyo. Gao Yaoyang, nalilito ka na ba, Gao Yaoyang? Patay na si Wu daw. Bakit ka pa nagpipigil sa lumang kasunduan? Bakit pinananatili ang sirang kasunduan ng kasal? Kuya Yiu daw. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Ngayon, wala na siya. Si Yifeng ang nag-iisang anak niya. Siyempre poprotektahan ko siya habang buhay. Matandang yan. Pinapaboran mo ba ang sarili mo? Inilalayo mo ba ang interes ng iba? Nakakagali talaga. Tito Gao, dumating si Yifeng para bisitahin ka. Tito, Nagmano si Yifeng sa'yo. Hoy Yifeng, anong ginagawa mo? Bumangon ka. He. Bumangon ka. Kung hindi dahil sa inyo noon, hindi sana ako nabuhay hanggang Beijing. Kuya Ye, sinagip niya ang buhay ko. Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ni Kuya Ye. Kapag may problema ka, bilang iyuhin, tutulungan ka namin ng buong lakas. Nasa koma ang nanay ko ng 10 taon. Kung hindi dahil sa pag-aalaga ninyo, hindi magigising ang nanay ko. Di ko akalain na magigising ang hipag. Parang may awarin ang langit. Yifeng. Umupo ka. Magandang araw po, Tia Gao. Ano ang balak mo ngayon? Ngayon, dumating ako para magpropose kay Gao Yuer sa inyong dalawa. Hindi pwede. Ang anak naming na si Gao Yuer, napakabata pa. At siya na ang C ng Gao Group. Ikaw, isang ngalang wala. Isang dating preso. Gusto mong pakasalan siya. Parang palaka na gustong kumapi sa isang sisne. Tia, ito ang dinala kong panghandog. Titulo ng lupa sa Donghai Yulo Island. At ang Changsheng na alak na ipinagkaloob. Ang Longsu ang magbibigay ng alak. Ibibigay sa iyo ang isang dating preso. Sinungaling ka. Dapat nag-imbento ka ng mas kapanipaniwalang dahilan bago ka dumating. Ako ay taga-Longgu. Hindi pa ako nakakarinig ng ganoon. May dead ng isang isla pa. Ikaw, sinungaling, dala mo pa 2 pek. Akala mo matatanggap mo ang Gao Yuer gamit yan? Huwag kang mangarap. Tia, ito ang aking dinalang kasal na regalo. Isang piraso ng Donghai Black Pear. At isang villa sa Nangqiao. At ito pa, isang top grade na red diamond. Ang Fihong Zixing. 3 bagay lahat-lahat. Kabuwang halaga, 30 milyon. Tia, Nasisyahan po kayo. Lubos akong nasisyahan. Anging isang may pusong gaya ni Ginoong Su Changfeng. Ang karapat dapat para sa aming Gao Yuer. Gao Yuer, lumabas ka nga. Tingnan mo si Ginoong Su Changfeng. Tingnan mo ang dinala niyang kasal na regalo. Ito ang Feihong Zhiyoing. Nauna na kong napansin yan noon pa. alam kong maggustuhan mo, Yuer. Pinili ko at pinadala ito para sa'yo. Gao Yaoyang, tingnan mo ang ipinadala ng Ginoong Su. Ang laki ng pagsisikap, napakatapa. Kung ipapakasal natin ang Gao Yuer sa kanya, mas maigi kaysa ibigay sa isang sinungaling. Malaki ang pinagkaiba. Inanggap ko ang hangarin ni Ginoong Tsu. Ngunit si Gao Yuer,
May kasunduan na si Gao Yuer kay Yifeng noon pa. Teo. Ang kasunduan sa pag-asawa ni Gao Yuer. Noon ay si Ginoong Ye Bufan. Hindi yan. Isang bilanggong pinalayas mula sa pamilyang Ye. Bukod pa rito, hindi maganda ang negosyo ng pamilyang Gao nitong mga taon. At may pamilyang Ye sa likod nito, na sinadyang pinipigil ang amin. At ang pangunahing dahilan nito, lahat dahil sa kanya. Gao Yaoyang, sabi ko naman, siya ang malas, na nakaapekto sa pamilyang Gao. Kung hindi, bakit ang mga matagal na kliyente sa Haicheng? Pagkaraan ng 10 taon, sunod-sunod na kinansela ang pakikipagtulungan. Gao Yaoyang, hindi mo ba talaga gagawin ito dahil sa malas na ito, at ilalagay ang pamilyang Gao sa bingit ng pagkawasa? Hindi mangyayari. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ano pang epekto ang may iwan? Bukod pa ito, nakakuha rin tayo ng mga bagong kliyente sa labas. Maayos din ang takbo niyan. Teo. Hindi ito kasing simple ng inakala mo. Narinig ko nga na, sinabi ni Ye Bufan, Ginoong Ye Bufan, napatayin si Ye Feng, at pati ang mga malalapit sa kanya. Gayon, si Chaodong ay nakaabot na sa antas ng Zongshi. Mga kasama, ang ika-negatibo 89 sa Tianbang. Ang pamilyang Ye ay mayroon ng higit. May postura na parang kay Ginoong Huang, ang pinakapayaman. Gusto nilang durugin ang pamilyang Gao. Hindi ba iyon madali para sa kanila? Yaoyang. Hindi ko papayagan yan. Hindi pwede si Yuer maging asawa ng salot na yan. Ibubunyi nila ang pamilyang Gao. Isisingit sa bangungot na walang pag-asa. Anak na pamangkin, ang ugnayan ko kay Ginoong Ye Bufan ay napakabuti. Personal niya pa akong inanyayahan sa kanyang kasal. Kung ikakasal si Yuer sa akin. Una, malalayo agad kami sa pagiging konektado sa salot na iyon, para hindi kami paghihirapan ng pamilyang Ye. Pangalawa, sa tulong ng pamilyang Fu. Maari pa naming muling makalapit sa pamilyang Ye. Hindi magiging mahirap gawing pangunahing pamilyang. May impluensya sa Haicheng ang pamilyang Gao. Safe. Ang isang tulad ni Tsu Changfeng lamang. Ang gusto kong maging manugang. Su Changfeng, tunay kang, mahusay magsalita, pati sinungaling makapahiya sa'yo. Ikaw, wala kang kwenta. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kilala mo ba ang mukha kong ito? Sa taong katulad mo na walang kwenta. Ang isang tingin ko lang sobra na para ipahiya ka sa harap ng batang ito. Mawawala ang dangal ng aking pamangkin. Hindi mo man ako nakilatis. Pangang naglakas loob kang sabihing pumunta ka. Kasalan ni Bufan. Ikaw, bilanggo. Ang galing mong manakit ng salita. Pupunta ako sa kasalan ni Ginoong Ye. At kailangan pa kitang kilalanin? Walang kwenta. Manahimik ka. Hindi ibig sabihin na pipi ka. Huwag kang magbulalas dito. Tia. Gusto ko namang marinig. Anong ebidensya meron ang walang kwentang to? Gusto mo ng ebidensya, no? Ye Bufan. Pinalayas na mula sa pamilyang Ye. Ano bang kalokohan yan? Si Ye Bufan ang panganay na ginunang Ye. Ang tatay niya ang ulo ng pamilya. Pamilyang Ye. Paano mawawala ang isang taong ganun? Xiao Feng. Huwag mong kalat-kalat yan. Amilyang Ye, hindi namin kayang pagsalitaan yun. Hindi ba sinabi mo, na malapit ka kay Ye Bufan? Tumawag ka na lang, itanong mo. Baliw ka ba? Kung susunod ako sa sabi mo, at tatawag akong gayon, ako pa ang tanga. Alis na kayo. May masamang intensyon ka rito. Su Chengfeng. Kung talagang maabang mo kami na basta-basta, tumawag kay Ginoong Ye Bufan. Malaki naman ang kasalanan kapag sinunggaban mo si Ginoong Ye Bufan. Hindi ko inasahan. Ang talino mo pala, napakasinangkad. Mama, Papa, nag-anunsyo na ang pamilyang Ye. Dahil sa maraming kasamaan, si Ye Bufan ay pinalayas mula sa pamilyang Ye. Parang gumulong ang mundo ng pamilyang Ye. Su Chengfeng. Hindi ka ba kahapon dumalo sa kanilang engagement banquet? Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na, huwag magtago. Wala naman akong karapatang dumdalo sa engagement ni Ye Xiao. Paano ko malalaman? Ano ang nangyari? Sa engagement, normal naman siya. Baka may nangyaring di inaasahan pagkatapos. Xiao Feng. Kung alam mo, baka ikaw ang gumawa nito. Hindi kaya siya ay muling. Tinanggap pabalik sa pamilyang Ye. Tinanggap pabalik sa pamilya. Hindi na ako mayambro ng pamilya. Hindi na talaga ako bahagi ng Ye. Naiwala na ako sa sarili ko, paang baliw. Nakakagulat na tinanong ko pa siya na ganitong hangal na tanong. Pero, alam ko naman ang nangyari. Ang ama at anak ng pamilyang Ye ay nagkasalalaban sa Shenyu at sa Linghuang. Si Chaodong ay pinatay na. Si Ye Bufan, napalayas na rin at ng ibang bayan. Patay na si Chaodong. Nagbago na ang kapangyarihan sa Haicheng. Ling Huang, iyan ay nasa ilalim lang Shen Wang Shenyu. Isang dakilang tao na nangingibabaw sa lahat. Paano naman nagawang pamilyang Ye, ama at anak na makasagasa sa kanya? Sa ganoong kalaking tao? May punto nga. Si Ye Bufan araw-araw ay mayabang at mapangapi. Nangaapi siya ng kalakihan at kababaihan. Nakasagasa siya ng napakaraming tao. Ngunit ang mga iyan, napilitang manahimik dahil sa presyon ng pamilyang Ye. Hindi nagsusumbong ang mga iyon. Ngayon, natungga siya sa matibay na pader na si Ling Huang. Hindi magkaparaya si Ling Huang sa pamilyang Ye. Kung ganun, ayos na rin. At least wala na si Ye Bufan at ang ama niya. Pamilyang Ye. Wala na silang dahilan para tutukan ang pamilyang Gao. Ang aming pamilyang Gao. Nakaligtas din kami. Tia, ano sa palagay ninyo? Ang kasal ko kay Gao Yuer. Su Changfeng, umalis na po kayo. May asawa na si Gao Yuer. Yifeng.
Ulila ka, namatay ang tatay mo, at nagasawa muli ang nanay mo. Isang walang kwentang ulila, pati ang lolo at lola niya pinakremer pa. At inakala mong agawin mo si Gao Yuer sa akin? Gao Yuer, napakagandang nilalang. Hindi ka, isang walang kwentang insekto. Na ambisyonin to. Pag nilapastangan ang mga magulang ko, pausang kamatayan yan. Ngayon, Dahil sa utang na loob kay Ginong Gao, patatawarin kita ngayong araw. Larga ka. Jinong Cho. Tatay, ang asawa ni Gao Yuer. Hindi naman kailangang angkinin ang buong kapangyarihan. Ang Beijing Shenwang. Pero dapat siguro iisang bilyonaryong. Mayaman, di ba? Ngayon, si Ye Feng, ano ba siya? Isang dating bilanggo na wala ngang kahit ano. At hiwalay pa sa asawa noon. Paano siya magkakatugma bilang asawa ko? anong dating bilanggo? Yung nangyari noon. Si Chaodong ang naglagay ng bitag kay Xiao Feng. Siya ang biktima. Tatay, hindi ako aalis sa usapan. Hindi ako magpapakasal. Kaya simula bukas, ang pagiging presidente ng pamilyang Gao, Huwag mo nang gawin. hayaan mo si Ye Feng ang gumana. Ang posisyon bilang presidente ng Gao Group. Mas babagay nga kay Ye Feng. Bilhan mo ng taas ang posisyon para sa'yo, Miss Gao. Tatay, paano mo magagawa yan? Ako ang totoong anak mong babae. Ngayon, ikaw at si Ye Feng, ayaw na ang kukuha ng marriage certificate. Kung hindi, alisin ko na ngayon. Ang posisyon mo bilang presidente ng grupo, at ititigil ko lahat ng credit card mo. Mama, sagot ka naman isang salita. Kasal na kami ngayon. Binalaan kita. Kahit na may kasal na tayo, hindi ko gagampanan ang tungkulin mo mag-asawa. Huwag kang magkaroon yung kung anong hindi karapat-dapat na iniisip. Ngayon mag-asawa na tayo. May obligasyon kang tuparin ang tungkulin bilang asawa. Kung hindi dahil sa tatay ko, na pinagkaguluhan ng gamot, hindi ako mag-asawa sa iyo. Sa isang taong walang kwenta, isang dating preso, magtatakda tayong tatlong alituntunin. Bawat isa ay bahala sa sarili. Huwag makialam. Hinto ka. Ngayon, kailangan mo munang sumama sa akin para makita ang nanay ko. Nangangarap ka. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako pupunta at hindi ako makikipagkita sa pamilya ninyo. Sa kahit sinong kamag-anak ninyo. Kung hindi mo ito matatanggap, maghain kang diborsyo na lang. Ginoong Ye. Binibining Wu Qian. Kanino mo ibibigay ang dala mong regalo? Ginoong Ye. Pupunta ako kay Tiyahin. Aba, nagkataon, nakausap ko pa si Ginoong Ye. Sama na tayo. Ang bait ni Binibining Wu Qian. Nanay. Bumisita ako sa'yo. Ito ba si Gao Yuer? Ang ganda niya talaga. Ang aming Ye Feng, na makakapasok sa pag-aasawa sa'yo. Hindi namin alam sa ang buhay niya nagawa ito. Napakalaking biyaya. Nanay. Ito ang kaibigan kong si Wu Qian. Hindi siya si Gao Yuer. Kumusta po, Tiyahin? Binibini Wu Qian. Pasensya na po. Nagkamali po ang tiyahin. Tingnan ninyo si Wu Qian. Maganda at mabay. Sayang ang aming Ye Feng. Wala siyang ganoong kapalaran. Sayang talaga. Ginoong Ye. Sino itong Gao Yuer? May kasunduan sa pag-asawa ang asawa ko nung bata pa siya. Kakakuha lang siya ng sertipiko ng kasal ngayon. Pero parang hindi siya interesado sa akin. Ginoong Ye, napakahusay ninyo. May tao pa bang hindi ka gusto? Magugustuhan ba ako ni Ginoong Ye? Sayang, masyadong malakas si Yi Zhengchun. Hindi ko siya pwedeng madamay. Baka si Gao Yuer, hindi marunong pumili. Bawiin ko siya. Wu Qian. Ngayon gusto kong isama ang nanay ko palabas ng ospital. Baka. Ihatid mo kami. Sige, ayusin ko ang papeles para sa paglabas ni Tia. Salama. Nanay. Ang mabuting babae naman. Sayang talaga. Nanay. Kung talagang gusto mo siya, ipapakasal ko siya para sa'yo. Naku, anong sinasabi mo? Ikaw na ang asawa ni Gao Yuer. Paano ka pa makakapangasawa ng iba? Bakit hindi dumating si Gao Yuer? Hindi niya ako pinapansin. Ayaw niya akong dalawin. Ye Feng, pakinggan mo. Ang anak ni Ginoong Gao. Maaaring ituring na anak ng mayamang pamilya. Normal lang na medyo mayabang siya. Dapat kang magpagalang sa kanya. Dahan-dahan lang. O sige, naintindihan, nanay. Ye Feng. Tia. Nagawa na ang mga papeles para sa paglabas. Ihahatid ko kayong ni Tia pauwi. Hindi na. Susundo ako ng kaibigan ko. Pasensya na. Ay, mali yata. Naligaw ba kami? Ang mahal naman ng bahay na to. Ito ang pinakamagandang bahay sa Haicheng. Binili ko na ito. Manatiling kampante kayo. Naku, pinagastos mo pa ako. Ang anak namin na si Ye Feng, na may kaibigang tulad mo. Ang swerte namin talaga. Napakabait ninyo. Ako na muna. Kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo sa akin. Sag. Nanay, ang anak ninyo ngayon. Ok na ang kalagayan ko. Inaya pa ako ng pamilyang Ye maging pinuno, hindi ko pinuntahan. Ikaw nga, sa natitirang bahagi ng buhay mo, mag-enjoy ka na lang ng buhay. Ye Feng, kailangang maging maayos ka pa rin. Huwag kang magyabang araw-araw. Kung malaman ng pamilyang Ye, may problema na naman. Nanay, umakyat ka muna. May asikasuhin muna ako. Say, Lumabas ka na. ang alerto niya. Talagang malakas ka. Bakit?
Walang hinanakit, walang galit. Itong pamilyang yin ang dadu. Nagbayad ng malaki pa sa iyong ulo. Pero nagpapakilabot din ako. Ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Ang pagkakakilanlan ko, hindi ka karapat dapat malaman. Ang kapal ng mukha mo, bata. Sige, hayaang ako muna. Sukatin ang iyong lakas. Ako ay kapito sa Tianbang. Paano mo magagawa? Na basta-basta mo akong matalo? Maliban na lang kung isa kang Shenjing. Ikaw ay bidyang Shenwang. Hindi ka naman tanga. Shenwang, mahabagin ka namin. Kung pawang Shenwang ang pinatay ng pamilyang Ye, hindi sasabak ang matandang ito. Kung ang Shenwang, maalwanin mo ang buhay ng matanda. Mula ngayon, ako'y sumusunod lamang sa utos ng Shenwang. Ang salbaheng pamilyang Ye, pinatay nila ang anak ko. Sige, manatili ka rito at magbantay ng bahay para sa akin. Salamat, Shenwang. Huwag mong ipagsabi ang pagkakakilanlan ko. Dito kami nakatira, ako at ang aking ina. Ang tungkulin mo ay protektahan ang aking ina, ang pamilyang Ye ng Dadu, ang nagdadala sa iyo para pumatay sa akin. Hindi sigurado na hindi na maulit. Pamilyang Ye, hindi na nila dapat magpadala ng mamamatay tao. Ako ang ikapitong nasa tiyanbang ng Longguo, maliban kay Shenwang, yung mas malakas sa akin. Bilang niya, 5 lang ang nasa kamay. Kontado lang ang may lakas kaysa sa akin. Lahat silang natalo ko na. Wala silang magagawa kahit dumating sila. Maliban kong si Tianbang #2, si Yi Zhengchun, ang personal na kikilos. Yi Zhengchun. Tianbang na pangalawa. Mga tanga at duwag lang. Hihintayin ko siyang kumarito para mamatay. Ling Huang. Dali, lumapit ka ito. Opo, yung nasasakupan, Ling Huang. Nagmamahal na paggalang kay Shenwang. Ito si Ang nagbabantay sa akin. tungkol sa sitwasyon ng pamilyang Ye sa Dadu. Naisaliksik ko na ito. May ilang punto na kailangan malaman ni Shenwang. Sige, sabihin mo. Una, si Zhengchun pamilyang Ye ay naghahanda na umakyat sa Shenjing. Alam ko na ang tungkol doon. Pangalawa, 10 taon na ang nakalipas. Ang umutos. Nakunin mula sa pamilyang Ye sa Haicheng. Ang Shenlong Bian ay siya mismo. Si Yi Zhengchun. Kaya pala ikaw ang nagwasak sa pamilya ko. Iaalay ko ang ulo mo sa aking ama. Pangatlo, may fiance si Zhengchun. Siya ay mula sa pamilyang Wu sa Dadu. Si Wu Qiangshan, Kian. ang lolo ni Wu Qiangyan, ay ang pinakamayaman sa Haicheng. 1 buwan na ang nakalipas. Umtakas siya sa kasalan patungong Haicheng. Sag, alam ko na. Mabuti ang ginawa mo. Kasalukuyang stable ang pamilyang Yi sa Haicheng. Malapit ang ugnayan nito. Sa pamilyang Ye sa Dadu. Nakita ko pa nga siya. Sa pamilyang Ye sa Dadu. Si Yi Bufan. Mga taong walang pag-asa. Gusto kong magpakaubos sa kanila. Gusto kong mawalan sila ng pag-asa. Ang inoon Shenwang, ang Shenjiang ang Kinglong sa Shenyu, si Chu Beishan, ay nagtatag ng Kinglong Hui sa Haicheng. Gusto niyang makipagkita sa iyong Shenwang. Haharapin niyo ba siya? Huwag na. Hayaan siyang gawin ang trabaho niya. Kung mang-abuso siya sa mga tao. Patayin ko siya. Opo, umalis na po ako. Ginoong Wang. Tingnan ninyo ang pamilyang Gao. Halos 1 bilyon ang halaga nito. Bakit hindi tayo gumawa ng patibong? Bilhin natin ito ng mura. Hatiin ang tubo, tig negatibo 50%. Anong palagay ninyo? Hindi naman kalakihan ang pamilyang Gao. Ngunit hindi rin madaling lamunin. Ikaw, mayroon ka bang paan? Ginoong Wang, kayo sa Kinglong Hui ay kapantay ng bayhutang bilang kilalang puwersa sa ilalim. At ayon sa aking nalalaman, ang Kinglong Hui at ang pamilyang Gao ay may pakikipagtulungan. Meron kayong 50 milyon na natitirang bayad. Hindi pa nila ito nababayaran. Kung mapipigilan ninyo ang perang yan, maari ninyo silang patagalin hanggang malugi. Ito. Hindi pa sapa. Hindi ka nagsasawa, Ginoong Wang. Ang kanilang pamilyang Gao ay may utang pa sa Hamu Bank. Nakipag-usap na ako kay Ginoong Zhao mula sa Hamu Bank. Ayos na. Hintay na lang natin na ang pamilyang Gao. Hindi nila mabayaran ang utang. Ya-action ang mga ari-arian ng pamilyang Gao. Ipa-action. Gagawa kami ng lihim na operasyon. Bibilin namin ng mababang presyo. Ako 60%. Ikaw 40%. Ayos. Yi Feng. Gao Yuer at ang kaibigan niya. Pupunta sila sa Kinglong Hui para singilin. Nababahala ako. Baka mapahamak siya. Pumunta ka at tingnan mo. Tatay. Huwag kang mag-alala. Alis ako ngayon. Kukunin ko si Gao Yuer pabalik bahay. So Changfeng, si Ginoong Wang Qinglong Hui, talaga bang darating sila? Walang problema. Nakasap ko na sila. Su Chengfeng, Ang Kinglong Hui ay isa sa 4 na malalaking underground na puwersa sa Haicheng. Kung tatanggihan nilang magbayad, ano ang gagawin natin? Kung hindi babayaran ng Qinglong Hui, ang pamilyang Gao namin, talagang malulugi kami. Kaya nga. Kailangan talaga. Piliting pagbayaran na ng Kinglong Hui ang utang. May salita si Ginoong Wang tungkol dito. Maaring sabihing, may karapatan siyang magsalita. Mamaya, kailangan mo siyang pagandahin ng loob. Kung ganoon, hindi ba niya babayaran agad? Ay naku. Ginoong Wang. Ito si MS Gao Yuer. May negosyong gustong pag-usapan niya sa inyo. Umupo kayo. Negosyo ang pag-usapan?
Uminom muna kayo ng baso nito. Ginoong Wang. Ihahain ko na ang inumin ko. Maaari na ba nating pag-usapan ang negosyo? Ang lakas ng loob uminom ni MS Gao. Utuparin ko pa ng isang tagay para sa'yo. Ginoong Wang. Hindi na talaga ako makainom pa. Kung si MS Gao ay hindi bibigyan ng mukha, huwag na lang natin pag-usapan. Ginoong Wang, huwag kayong magalit. Ako ang mamamagitan. Ang 50 milyong yun. Gusto mo pa ba talaga? Umupo ka. Anong ginagawa mo? Peste ka. Inaakalang pwede mong sampalin ako. Ako ang hahawakan sa'yo. Binibigyan kita ng mukha. Hindi ka marunong kumibo. Dito ko na sinasabi. Ngayon, kung hindi ninyo, maayos akong paglingkuran. Huwag kayong umasa sa pera. Ginoong Wang, Umalis ka. Walang silbi kahit sino pa ang pumunta ngayon. Gao Yuer. Tayo, umalis na. Ang perang ito. Huwag na natin. Ginoong Wang. Dapat matupad ang sinabi mo. Siyempre. May importante akong asikasuhin. Hindi ka pa ba aalis? Gago. Gusto mo bang mamatay? Sino ka ba, gago? Pangahas kang istorbohin ako, habang may ginagawa. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Ginoong Wang. Ito ang Gao Yuer, ang walang kwentang asawa niya. Asawa ni Gao Yuer. Ay swak nga. Talagang gustong-gusto kong gawin ito sa harap niya. Sa mismong harap ng asawa niya. Ipapahiya siya, gagawing katawa-tawa. Mas nakaka-excite yan. Grabe. Patayin ninyo yung tarantadong to. Ye Feng, huwag kang magloko. Hindi pwedeng pakainin ang King Longhi at pamilyang Gao. Dalhin mo muna siya. Iwan mo sa akin ang iba. Opo. Mga tao, Dinala ni Chubat yan. Isang basura ka. Kung nandyan siya ngayon. Siguradong pipilasin ko siya ng 300 latigazo. Bilang babala. ang lakas loob mo. Pangahas kang insultuhin ang aming Pangulo. Hindi kanya palalampasin. Huwag mo nang guluhin ang pamilyang Gao. O pakatayin kita. Dapat pasalamatan si Xu Changfeng sa nangyari kagabi. Kung hindi, si Gao Yuer ay masisira. Tia, mahal na mahal ko si Gao Yuer. Paano ako makakaya? Na makita siyang masaktan? Yi Feng, saan ka naglaho kagabi? Yuer, nangyari ang ganyang delikado. Wala kang bakas. Hindi mo nga maprotektahan ang asawa mo, na hindi mo napoprotektahan. Lalaki ka pa ba? Anong nangyayari? Ahapon, pumunta si Yuer sa King Chenghui para singilin si Ginoong Wang. Inainom siya hanggang lasing. Kung hindi dahil kay Xu Changfeng. Maabuso si Yuer. Tia, huwag niyo na siyang pahirapan. Isa siyang dating preso. Kahit napunta siya sa King Longhui, baka hindi siya makapasok kahit sa pintuan. Si Gao Yuer ay ako mismo. Ang nagsulong para iligtas. Iniligtas ko siya mula kay Wang Feng. Paano naman? Naging karangalan mo pa. Sulong sa King Longhi. Nakakatawa ka naman. Ang King Longhi ay isa sa 4 na malalaking ulo ng ilalim ng Hekeng. Isa yan sa 4 na dragon ng ilalim ng Hekeng. Kung magpapakawala ka ng kalokohan, sa pintuan ka palang papatayin at palabasin ng durog. Mie. Alam ko naman. Gusto mo lang magporma sa harap ni Tia para magmukhang espesyal ka. Pero, huwag mong angkinin ang aking karangalan. Huwag mong idikit sa sarili mo ang pagkilos kong iyon. Alam mo ba kung ano ang tawag dun? Lubos kang walang hiya. Ikaw na walang kwenta. Hindi ko inakala na ganito kang walang hiya. Nanay, huwag ka nang magalit dahil sa kanya. Hindi naman talaga kami umaasa na may magagawa siya. Isipin na lang natin na nag-alaga kaming aso sa bahay. Napapagal ang mahal kong Gao Yuer. Yung salot na si Gao Yaoyang. Kung magbabayad man siya ng utang ng loob. Hindi naman kailangang isakripisyo. Ang sariling anak na babae mo nga. Ginoong Tse, salamat sa'yo at hiniligtas mo ako. Gao Yuer, hindi mo ba naintindihan ang puso ko? Para sa'yo, handa akong tumalon sa apoy at tumawid sa mga bato. Ngenge. Yung 50 milyong utang ni Qin Wenhe, hindi pa namin nababawi. Kung ganito, mapapahamak ang pamilyang Gao. Hindi mo ba pwedeng mag-isip ng paraan? Umiyak ka pa at kausapin ulit si Ginoong Wang? Susubukan kong maghanap ng paraan. Gao Yuer. Ginawa mo itong ganyan ang kumpanya. Ikaw pa bang siye? Gusto mo pa bang magtrabaho? Kiming, anong nangyayari sa kumpanya? Si Ginoong Wang ng King Longhui. Ini-boycott ang Gao Group. Kaya ngayon wala nang may nagpupursige na makipagnegosyo sa atin. Paano nangyari yan? Nasa iyo ang tanong. Ano ba talaga ang ginawa mo? Na napasuko kay Ginoong Wang ng King Longhui. At napuot siya ng husto sa pamilyang Gao. Kung hindi ito maayos. Basta si ng Gao Group. Huwag ka nang magbalak magtrabaho pa. Kiming, alam ba ng kuya mo ang tungkol dito? May paan ba siya? Naabala ang kuya ko ngayon sa kumpanya. Dinukot siya ng mga tao ng King Longhui. Nagbanta sila ng mabagsik. Hindi lang basta tao ang gusto nila. Gusto nilang si Gao Yuer. Mapunta sa King Longhui. At humingi ng tawad kay Ginoong Wang. Lalabas ako para iligtas si Tio. Si Tzu Xiao, si Gao Yuer ba ang iniligtas mo? Ano ba ang nangyari kagabi?
Bakit ganoon kasiklab ang galit ni Ginoong Wang? Ganito iyon. Niligtas ko lang talaga si Yuer. Hindi ko rin alam. Bakit siya nagalit? Maaring, kailangan talagang pumunta si Yuer mismo. Pupuntahan ko si Ginoong Wang. Ibalik ko ang papa ko, maniwala ka diyan. Ginoong Wang. Nainom po ako kagabi. Hindi ko alam ang nangyari. Kung nakasakit ako sa inyo. Dumating ako ngayon para huminging tawad. Pakiusap, pakawalan ninyo ang tatay ko. Palalayain ko ang tatay mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magpalit ka ng damit, gamitin mo itong set. Paglingkuran mo ng maayos ang amo ko. Ginoong Wang. Hindi ba ito hindi naangkop? Gusto mo pa bang iligtas ang tatay mo? Kung hindi mo siya pagsisilbihan ngayon ng mabuti, hindi namin palalayain ang tatay mo. Maghintay na lang kayong maglaho sa alikabok. Ginoong Wang. Ipinapakilala ko sa inyo. Ilang babaeng artista. Siguradong mas maganda pa kaysa sa akin. Makipagtalik sa ilang artista. Sapat ba yan para sa 50 milyon? Ako, ang tinutulugan ko ay ang anak ni Pamilyang Gao. Ayaw mga bulaklak na mayaman. Magmamakaawa kayo sa ilalim ng akin. Sumisigaw. Doon lang lalabas ang tamis at saya. Sex na. Huwag magpaloko. Kapasok na kayo at linisin ninyo siya. Palitan ng damit. Okay. Dumating na ba ang asawa ni Gao Yuer? Hindi pa nakita ni Ginoong Wang. Pag dumating siya, bagbugin ninyo siya. Dalhin rito. Gusto kong makita niya mismo. Lalagyan ko siya ng kahihiyan. Opo. Teka, dalhin ninyo yang matandang si Gao Yaoyang. Dalhin rito. Takpan ninyo ang bibig niya. Opo. Ibalik ninyo siya sa kabilang silid muna. Huwag hayaang makita ni Gao Yuer. Opo. Apos na ba? Hayaan ninyong paglibangan ko siya. Ang bastos mong kilos. Hindi ba papasok si Ginoong Wang? Nakakainip naman sa loob. Diyan sa labas maganda ang saya. Dali, lumabas ka. Miss Gao, isuot mo na. Yang damit ng katulong. Talaga, iba ang dating niya. Sayaw ka diyan, para sa akin. Gustuhin kong panoorin. Bilisan mo. Medyo bastos ka pa. Hahaha, tuloy-tuloy. Hahaha. Ah. Bakit nandito ang tatay ko? Siyempre, isinama namin ang tatay mo. Para rin siyang manood. Wala kang hiya. Walang kwentang tao. Hindi mo ba siya hahawakan? Matandang gago. Mabuti kang tumingin. Panoorin mo kung paano ko gagawing akin ang anak mong babae. Ginoong Wang, sinabing papakawalan niyo ang tatay ko. Apag napaligaya mo muna ako. Papakawalan ko siya, siyempre. Pakawalan mo na ang tatay ko. Kung hindi, mas pipiliin kong mamatay kaysa sumunod. Tama. Ganyan nga. Gustong-gusto ko nga makita ang labis na kahihiyan mo. Nandito ang tatay mo. Kailan lalabas ang tamang kasiyahan kung hindi kapag nahihiya ka? Pervert ka talaga. Hubarin mo siya. Gawin mo yan mismo. Kung hindi ako magiging kontento, ipapapaluin ko ang tatay mo. Huwag mo galawin ang tatay ko. Ako na. Yifeng. Ay naku, lumabas ka na, tarantado. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ng personal. Kung paano ko nilalaro ang babae mo. Ano pa hinihintay mo? Bibaliin ko ang mga binti mo. Hindi pwede. Binaliwala mo ba ako? Bitawan mo ako. Nasa loob tayo ng King Longhui. King Longhui. Para sa akin, mga anay lang sila. Pindutin ko lang, patay na sila agad. Tama ka. Mangahas ka bang mag-istorbo rito? Ito ang King Longhe. Yung huling naggulo rito. Lahat sila'y naubos na. Tapos na tayo. Mamamatay kami dahil sa'yo. Pinahiya ka niya. Tinutulungan mo pa siya. Kung hindi ka lalapit, maari lang akong pagmalupitan niya. Parang kinagat lang aso. Basta buhay pa ako. Pero dahil ginawa mo te. Pababayaan ba tayong King Longhui? Sinabihan ko ang pinuno ng King Longhui. Darating agad ang pinuno. Apos na kayo. Walang oras si Shenwang para makita kayo ngayon. Sinabihan niya akong sabihan kayong magtrabaho sa labas. Huwag ninyong apiin ang mga tao. Kung hindi, Alisin niya ang balat ninyo. Naiintindihan namin. Mag-ingat, Ling Huang. Ano? May nanliligalig sa King Longhui. At may nasakan pa. Ay, naku. Huwag ninyo siyang palabasin. Pupunta ako ngayon. Huwag mong sabihing pinuno ninyo iyon. Kahit ama pa ng pinuno. Hindi siya makakatakas sa hawak ko. Ama, Yifeng, tumakbo ka. Umakas ka at huwag ka nang babali. Sino sila? Nangahas magulo dito sa King Longhui. Pinuno. Anong malas nito?
Dumating si Shen Wang sa Qinglonghi. Tapos na-insulto pa siya ng ating mga kauhan. Kung mapasuko si Shen Wang, baka mawalan ako ng posisyon bilang Qinglong Shenjiang. Pinuno. Ang walang kwentang ito, na nagdudulot ng gulo sa Qinglonghui. At sinasabi pa niya, sa tingin niya, ang Qinglonghui ay parang mga langgam at kuliglig na pwede niyang durugin agad. Halatang halata iyon. Hindi kanya binibigyang halaga, tagapangulo. Ailangang patayin ninyo siya, tagapangulo. Agapangulo. Hindi ganito ang nangyari. Si Wang Feng ang may utang sa pamilyang Gao. 50 milyong natitirang bayad. Ayaw niyang bayaran. Gusto pa niyang kunin ang anak kong babae para paglingkuran siya bago siya magsettle sa amin. Napilitan ang manugang ko, kaya siya ang kumilos. Hindi niya sinasadya na siraan ang Qinglonghi. Putangina, walang kwentang basura. Inangahas pa niyang kakialaman ang babae ni Ginoong Shen Wang, na nangahas pa siyang guluhin. Halos patayin niya ako. Tagapangulo. Siya. Sila. Dinala kita rito para tulungan mo akong kumita, hindi para mang-api at mangbuli ka. Tagapangulo, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Kung hindi dahil nakita ko mismo ngayon, hindi ko akalain na ganito kang walang hiya at mapangahas. Kaya malinaw na, sa mga taon na ito ginamit mo ang pangalan ng Qinglonghi. At hindi ko alam kung ilang masamang gawain ang nagawa mo. Sinasira mo ang reputasyon ng Qinglonghi. Inaloy mo ang dangal ng apelidong Chu. Pangulo, mali ako. Di na ako gagawin uli. Hihingi ako ng tawad sa kanila. Pakiusap sa inyo. Patawarin ninyo ako, pakiusap. Patawarin ninyo, babayaan ko kayo. Hindi ko inakala, Pangulo Q, na ikaw pala ay madaling kausap. Bahala na. Wala rin namang seryosong pinsala. Hindi ko na kailangan ang kompensasyon. Ngunit ang natitirang bayad ay kailangang mabayaran. Agad kong babayaran. Pangulo, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Pangulo, isang pagkakataon lang. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sino ang magbibigay ng pagkakataon sa akin sa Qinglonghui? Agad ninyo siyang palabasin sa Qinglonghui. Hilain ninyo siya palabas. Pangulo, pinatay ninyo ang ama ni Zhu Changfeng. Sandali. Ano mang koneksyon meron ang bagay na ito kay Zhu Changfeng? Pangulo Chu, halata naman na si Wang Feng ay gusto lang maghanap ng tutulungan bago mamatay. Hindi ito kapanipaniwala. Ilagay muna. Isalaysay ninyo ng buo ang lahat. Si Zhu Changfeng ang unang lumapit sa akin tungkol dito. Sinabihan niya akong ipagpaliban ang pagbayad na natitirang bayad ng pamilyang Gao para pasabugin ang pamilyang Gao hanggang mamatay at saka bilhin ng mura ang pamilyang Gao. Lahat ng ito ay ideya niya. Sa Changfeng, bakit mo ginawa to? Hindi mo ba nakikita? Zhu Changfeng. Ibig niyang kunin ang pamilyang Gao. Ha? Pinakunwari lang niya yan para lilangin kayo. Wala akong kinalaman. Ikaw, walang kwenta. Pag may nangyari, nililinis agad ang pangalan niya. Buti na lang may inihandang panangga ako. Tingnan ninyo itong Gao Group. Siguro mga 10 bilyon ang halaga. Bakit hindi tayong mag-set ng patibong? Bilhin natin ito ng mura. Hahatiin natin ang tubo. Ikaw nga, Zhu Changfeng. Inakala mong pwede mong bitawin ang Qinglonghui. Akala ko nagatamad ka ng mabuhay. Ngayon, kung hindi kita tatanggalan ng braso, di ka na makakauwi. Pamilyang Gao, pasensya po kung kayo ay naalarma. Hindi po makatarungan ang sinabi ni Chairman Chu. Hindi po dapat i-connect ka ang pangalan ni Chairman Chu rito. Mga tauhan ninyo ang gumagawa ng kalokohan. Mukhang napapagod na ang Ginoong Gao. Ipapauwi ko na siya para magdahinga. Maraming salamat. Kami na po muna. Xiao Feng, uwi na tayo. Ginoong Gao, ang batang si Ye Feng ay may kakaibang lakas. Gusto ko siyang maangkin. Magkumpetensya tayo. Ginoong Chubachan, ang manugang ko, maliit lang yan na tricks. Hindi niya kayo kayang kapatan. Maawa kayo. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi rin ako mahina. Hindi sigurado na matatalo kami kay Ginoong Chu. Pinuno ng pamilyang Gao. Dapat kang magtiwala sa lakas ng iyong manugang. Hindi naman aminin ni Chu na sigurado siyang panalo. Hindi niya maasahang sasabihin na daig niya kami. Paalam na, Ginoong Chu. Ang inyong nasasakupan, Qinglong Shenjiang, ay nagmamakaawa kay Shen Wang. Kung medyo nahuli pa ako. Nilalait na sana ng mga tauhan mo ang asawa ko. Ano ang karampatang parusa sa iyo? Nasa akin ang napakalaking kasalanan. Handa kong putulin ang isang braso bilang parusa. Sapat na. Maayos naman ang pagkakaasikaso sa bagay na ito. Ituring na rin kabayaran ng nagawang kamalian. Maraming salamat, Shen Wang. Ang pinuno ng pamilyang Gao ay utang na loob ko. Asya rin ang aking biyenan. Suportahan mo siya kapag kinakailangan. Isang salita mula kay Shen Wang. Kayang gawing isa ang pamilyang Gao na nangungunang angkan sa lunggu. Isang top na pamilyang pang-elite. Bakit kailangan pa ng iyong tauhan na kumilos? Ang aking pagkakakilanlan. Hindi pa dapat ito ilantad ngayon. Bumangon ka na. Susunod po ang inyong nasasakupan. Ye Feng, sa wakas, ligas ka nang nakabalik. Hindi ba pinahirapan ka ni Chairman Chu? Tatay, Naglaban lang kami ni Chairman Chu. Simpleng paligsahan. Magkaibigan sa pamamagitan ng sining ng pakikipaglaban. Wala namang dapat ikabahala. Di ko inakala na ang Pangulo ng Qinglonghi ay magiging ganoon na madaling makausa. Mukhang nawala na ang krisis ng pamilyang Gao. Utang namin yan sayo. tatay, Para sa amin ay isa ang pamilya. Kung may tampuhan si Yuer at ikaw, alam ko naman, iyon ay ugali ng isang misis. Huwag mong masyadong isipin.
Sa makalawa, magdaraos ako ng salusalo sa Shenzhou Hotel. Dala mo ang ina mo, ha? Magkakasama tayong lahat, magpakita kayo. Seg. Kumpleto na ang mga gamot. Mabuti. Agad akong pupunta para gamutin ang lolo mo. Bakit hindi pa dumarating? Huwag kang mag-alala, kapatid. Si Lucieni ang pinakasikat na manggagamot sa Dadu. Kung hindi niya magamot ang lolo, tapos na talaga siya. Mayroon ding doktor na si, noong nakaraang beses, siya ang nagpagaling na kay lolo. Kung babalik siya ngayon, gagaling na si lolo. Sinuri ko ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya talaga isang santo sa medisina. Malamang nagkataon lang noon, isang swerte. Pinaniwala kami ni lolo sa kanya. Kapatid, may gusto ba siya sa'yo? Isang walang kwentang panauhing manugang. Naglakas loob siya na magbalak sa'yo? Pag nakita ko siya, hindi ko siya kukunin ng maayos ang mga paa. Ay, kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Siya ang tumulong sa ating lolo. Huwag kang mag-alala, Neng. Papalakasin lang kita saglit, mga kapatid lang. Tama, Kian, dumating si kuya ngayon. Bukod sa pagdala kay Lucieni para sa lolo, may isa pang mahalagang bagay. Iyan ay isasama kanya pabalik ng Dadu. Hindi ako magpapakasal kay Zengchon, okay? Kuya, talikuran mo na ang pag-asa na yan. Hayaan mo, ako ang magpapangilan. Ngayon pa lang siya kukunin. Kukunin pa rin kita pabalik. Miss Kian, kailangan ninyo ng tulong. Ginoong Ye, ito ang kuya ko. Hindi pwedeng apiin ng kuya mo ang kapatid ko. Kaya pala siya ang pumalo kay Yefeng, ang taga-alaga ng bahay ni Wu. Ang laki ng loob mo talaga. Gaano ka kausado para makialam sa usaping pamilyang Wu? Si Kian ay kaibigan ko. Sino man ang manakit sa kanya, inaatake niya ako. Nasyasat ko na ang pagkakakilanlan mo. Bata, isa kang panauhing manugang ng pamilyang Gao. Ang pamilyang Wu namin. Hindi mo kayang akyatin. Matutong maghigpit ng loob at manahimik. Kung hindi ako magdadalawang isip na turuan ka. Ako, pag nakikipagkaibigan, hindi ko tinitingnan ang pinagmulan. Sapagkat sa mundong ito, wala nang may mas mabuting pinagmulan kaysa sa akin. Ang galing mo magpanggap. Mukhang perpekto ang pagpapanggap mo. Ngunit wala kang udlot ng talino. Kung may utak ka man lang, malalaman mong nagmamayabang ka lang. Hahaha. Di ka magalang sa akin. Pero dahil kay Wu Kian, hindi na kita paghahabulin. Ngunit kung abusuhin mo si Wu Kian muli, sasagutin mo ang bunga niyon. Sinabi ko sa'yo, wala sa Dadu ang nangahas magsalita sa akin ng ganyan. Grabe kang mayabang, talaga. Kailangan kitang aralin ngayon. Hintayin mo ako. Uy, punong tagapaglingkod. Lumapit ka rito sandali. Kuya, paano mo magagawa yan? Siya ang bisitang inimbitahan ko para gamutin ang lolo. Huwag kang mag-alala, kapatid, magaan lang ang gagawin ko. Ginoo at binibini. Punong tagapaglingkod, siya ay bisita ko. Hindi mo siya pwedeng gambalain. Punong tagapaglingkod, gawin mo ng maayos. Pagpaliitin mo yang lalaki. Binibini. Huwag kang mag-alala. Ginoong ito, kumilos ka. Hoy, hindi ka ba sobrang mayabang kanina? Bakit ngayon nagtatago ka na sa likod ng babae? Ano ka ba, tunay na lalaki? Huwag kang mag-alala, wala akong problema. Munting kapatid, pakituro. Lucieni, kamusta ang lolo ko? Malubhan ang karamdaman niya. Mag-aanim na buwan na lang ang buhay niya. Hindi ito posible. Sinabi ni Yefeng na kaya niyang gumalingin siya. Yefeng, pakigamot naman ang lolo ko. Wu Kian, kunin mo ang mga halamang gamot para sa akin. Sige, ipapakuha ko na. Saan nanggaling ang hungkag na batang ito? Nangangahas na mandeya at magpamukha rito. Hindi dahil hindi mo magaling, ibig sabihin na hindi makakagaling ang iba. Walang tatalo sa aking galing sa medisina. Nangangahas kang sabihin ako'y walang kakayahan. Ginoong Wu, paalisin ninyo ang sinungaling na ito. Nangangahas ka ba? Lucieni, kung hindi mo kayang pagalingin ang lolo ko, umalis ka na. Huwag ninyong istorbohin si Yefeng habang ginagamot niya ang lolo ko. Lucieni, hayaan mo siyang subukan. Siyempre siya rin ang malulunod sa kahihiyan. Hindi ikaw. Ginoong Wu, matalino kayo. Anak, kung hindi mo magamot, dumiklupa ka rito at humingi ng tawad sa akin. At kung magalingin ko, Kung ganoon, ihahalal kitang aking guro. Seg, Yefeng, nandito na ang mga halamang gamo. lumabas muna kayo. Magpapalakad ako ng lakas para maggagaling. Sige. Punong tagapaglingkod, hindi mo ba siya mapipigil? Ginoong Yebufan, malakas ang kanyang lakas, hindi siya mahina kaysa sa akin. Maliban kay Yezengchon. Sa mga kabataan, hindi ko pa nakitang mas malakas kaysa sa kanya. Ikaw pa, inihahambing mo siya. Kay Zengchun nakakaiba? Mas bata siya kaysa kay Yezengchon. Kung bibigyan siya ng ilang taon pa, tiyak na mapapasama siya sa top 1-0 ng Tianbang. Kung mapapasakop natin siya. Para sa pamilyang Wu, parang lalong lalakas tayo. Ginoo, huwag kayong masyadong umasa. Kapag mas bata, masuwail at walang takot. Ang pamilyang Wu. Baka hindi namin siya mapapasako. Sayang naman. Kung hindi sumulpot si Zengchun, pwede sana naming gamitin si Kian at ikabit siya sa pandigma ng pamilyang Wu. Ngunit ngayon, kailangang magpakasal si Kian kay Zengchun. Pakiramdam ko sa loob, mas magaan ang loob ko. Ginoong Yefeng, ayos na ba ang lolo ko? Pumasok ka, Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Kian. Mas maayos na si Lolo. Pakiramdam niya, presko at magaan ang katawan.
Ang himala. Bibi Wokiano yan. Hayaan ninyo akong tikman ang pulso ni Ginoong Huang. Paano ito posibleng? Nawawala na ang mga virus. Malakas at masigla ang mga selula sa katawan niya. Parang 10 taon siyang bumabata. Si Feng, ang husay niya sa paggagamot. Ginoong Yifeng, maraming salamat. Bilang anak ng pamilyang Wu, hindi ka dapat kumilos ng ganoon. Wu Yingming. Huwag mong sabihin ganyan tungkol sa kapatid mo. Nanood lang siya dahil gumaling ako. Na-excite lang siya sandali. Binabati ko ang lolo. Naalis na ang sakit, pagpapala at mahabang buhay. Ginoong Yifeng, ikaw ang nagligtas sa akin. Kung sakaling magkaproblema ka sa hinahara, ang pamilyang Huang ay handang tumulong. Lu Shenyi. At tanggapin mo na ba ang pagkatalo? Estudyanteng Luyoyu, bumabati sa guro. Lu Shen, ang pustahang ito ay biro lamang. Paano mo iyon seryosohin? Tinatanggap ko ang pagkatalo. Kung hindi, wala na akong mukha pang magpakitang tao. Bukod pa rito, ang sakit ni Ginoong Huang ay wala na akong magagawa. Ngunit naibsan at gumaling dahil kay Ginoong Yifeng. Batay dito. Karapat dapat si Ginoong Yifeng maging aking guro. Lu Shenyi, kung handa kang mag-alay ng pagkadisipulo sa akin, tatanggapin kita. Tumayo ka. Lolo. Tingnan ninyo, gumaling na po ang sakit ninyo. Sage, isasama ko si Wukianqian. Babalik kami sa Dadu. Ang matandang ginang ay nagseselos na. Mabilis ang bilin. Bilang apo, hindi ako pwedeng magtagal. Kuya, bitawan mo ako. Hindi ako babalik. Lolo. Wu Yingming, bitawan mo si Wu Qianqian. Huwag mo siyang porsahin. Huwag mong ipagawa sa kanya ang ayaw niya. Lolo, usaping ito ay bahagi ng daang taong plano ng pamilyang Wu. Paano ka naglakas loob na humarang? Bitawan mo siya. Yefeng, tulungan mo ako. Ayokong bumalik. Yefeng, ikaw, naglakas loob kang makialam sa mga bagay ng pamilyang Wu. Walang bagay sa mundong ito na hindi ko pwedeng kakialaman. Yefeng, alam mo ba? Siya ang sadadu, nakatalagang mapangasawa ni Ye Zhengqian, ang panganay ng pamilyang Ye. Kung ganito ang gagawin mo, parang sabay mong inaasar ang dalawang malalaking angkan, Ye at Wu. Talaga bang iniisip mo na makakalakat ka ng malaya sa buong lungguo? Wala bang sinumang makakatalo sa'yo? Munting kapatid, malakas ka naman. Ngunit si Ye Zhengqian ay isang bihirang talento, isang siglo lang lumilitaw. Nakakatakot ang kanyang lakas. Maliban kay Bijiang Shenwang, walang makakatapat sa kanya. Maganda ang talento mo. Pero huwag mong lokohin ang sarili. Yi Zhengqian, sa paningin ko, para lang siyang kulisa. Sage, hintayin natin yan. Ginoong Yibufan, babalik na ba talaga tayo? Kung hindi namin madadala si Wukianqian, paano kami babalik? O Sage, gawin ninyo ang sinabi ko. Agad na ipatupad. Nagkaroon na ng alitan si Yefeng sa pamilyang Ye ng Dadu. Kaya pala hindi nila binibigyang halaga si Ye Zhengqian. Paano siya konektado sa pamilyang Ye ng Dadu? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Pinadala na ng pamilyang Ye si Tiebi Wang para patayin ang lalaki. Pero wala pang balita mula kay Tiebi Wang. Si Tiebi Wang ay isang eksperto, pangpito sa Tianbang. Paano posibleng ganyan? Sa edad na 25, nasa top 1-0 na siya sa Tianbang. Grabe naman ang pambihira niya. Kinatatakutan din siya ngayon ng pamilyang Ye. Plano nilang hintayin na lumakas si Ye Zhengqian at hayaan si Ye Zhengqian na siya ang mag-ayos sa kanya. Ano ngayon ang gagawin natin? Ngayon, ang pamilyang Ye at pamilyang Tsu sa Haicheng ay sumama na sila sa pamilyang Ye ng Dadu. Pwede nating lapitan sila. Tingnan natin kung may paraan sila. Pahadlangan nila si Yefeng. Tapos, isasama namin si Wukianqian pabalik. Joro, kailan mo ako tuturuan na medisina? Umuwi ka na muna. Abala pa ako. Ituturo ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Ginoong Huang, Wu Qianqian, umalis na muna ako. Sasabay kita pauwi. Hindi na, salamat. Kakagaling lang si Ginoong Huang. Alagaan mo muna siya. Wu Qianqian, mukhang umiibig ka na kay Yefeng. Lolo, nagbibiro ka na naman. May asawa na si Yifeng. At may kasunduan na ako kay Yi Zhengqian. Sa buong mundo, maliban kay Bijiang Shenwang, sino pa ang magtatangkang pakasalan ako? Hindi nagkakamali si Lolo. Ay, ang tadhana. Magandang araw, Yifeng. Bakit kilala ka ni na Yifeng at ng iba? Ito ang ali-arian ni Ginoong Huang. Saan pupunta si Yifeng? Sundan niyo ako. Gihua Hall. Pasok. Hipag, ngayong gabi sa ating salusalo, bakit may bisita pa rito? Inilagay ng kuya mo ang manugang na yon, na tinuod na anak. Siguro mapupunta lahat ng ari-arian sa kanya. Eyemie, ang ari-arian ng pamilyang Gao, hindi dapat ibigay sa ibang tao. Hindi kami papayag. Tia, kumbinsihin mo si Tio, ha? Si Yaoyang ba? Gusto niyang maging maayos ang salusalo ngayon? Ipakikita ko sa kanya ang aking tindig. Kapag dumating na ang ina at anak ng pamilyang Ye, papahiya natin sila. Mama, ito ang biyenan. Nay Inlaw. Dito ba ang pwedeng umupo kayo? Umalis kayo, umupo kayo dyan. Naman. Tio, anong ibig mong sabihin? Ikaw na manugang. Nais mag-upo sa pangunahing mesa sa family dinner. Magandang nabigyan ka pa ng upuan.
Kailan ba ako naging manugang ng pamilyang Gao? Ikaw na dating preso. Lahat hangang sa may kakayahan lang dahil sa tulong ng kuya ko. Hindi ba't manugang din yan? Umalis ka, umupo ka diyan sa tabing. Ay, Xiao Feng, kahit umupo tayo sa pangalawang mesa, pareho lang. Nay, ngayon tinawag tayo ng biyenan para sa salusalo. Siyempre upo kami sa pangunahing mesa. Huwag mo siyang pansinin. Umupo ka lang ng payapa. Ganito mo ba tratuhin ang mas nakakatanda? Iginagalang kita, tatawag akong nakakatanda. Hindi mo ako iginagalang. Ikaw ay walang kwenta. Ikaw, Ye Feng. Huwag mong sabihin yan kay Tio. Magsisi ka at magsorry ka agad kay Tio. Gao Yuer, nang nilait ako ng piyuhin mo kanina, hindi ka tumulong sa akin. Ngayon sasama ka pa para magsingi. Hindi ka talaga karapat-dapat maging asawa ko. Hindi man ikaw ang tanyag na Beijing Shenwang. Pero kung ikaw ay gayang pinunong King Longhui, kahit ako, Gao Yuer, magpapakitang respeto sa'yo sandali. Manahimik ka lang bilang maliit na misis mo. Pero ikaw, isa ka lang walang kwentang preso. Bakit pa ako magpapakababa? King Long Hee. Hindi karapat-dapat sa paningin ko, maliit na grupo lang. Araw-araw nagpapangaral ng malalaki, walang manners. Anong ina, ganyan din ang anak. Sasabihin ko sa'yo, sabi mo pwede na ako. Huwag mong hilahin ang pangalan ng ina ko. Bakit mo pa ako sinuntok? Grabe naman, wala na sa lugar. Ye Feng, gusto kong pumunta sa banyo. Mama, dadalhin kita. Hindi na kailangan. Kaya kung mag-isa. Anong ginagawa mo? Matandang babae, matandang lalaki, tuturuin ko kayo na yon. Bumalik ka at sabihin mo sa anak mo na maging masunurin siya sa pamilyang Gao. Kung hindi, sisiguraduhin kong ayusin ko kayo ng maayos. Palagi kaming mababait at maayos. Ang anak ko, si Ye Feng, hindi siya nag-umpisang gulo. Kayo talaga ang walang hiya. Ang kayamanan ng pamilyang Gao ay naipon ng tiyahin ko. Kasama ang tiyuhin ko. Hindi yon para sa mga tulad ninyong hindi blood. Akala ninyong mamamana kayo ng kayamanan ng Gao. Panaginip lang yan sa liwanag ng araw. Ha? Mama, anong nangyari sa mukha mo? Wala naman. Naiwan lang sa isang pagkahulog. Nasaktan siya sa pagkahulog. Parang hindi naman basta pagkahulog yan. Parang hindi ito gawa ng tao. Mama, Sabihin mo kung sino ang kumalos sa'yo. Ako na ang bahala. Wu Qianqian. I-check mo lahat ng CCTV ng Shenzhou Hotel. Kailangan kong makita kung sino ang kumalos sa nanay ko. gusto mong tingnan ang CCTV ng Shenzhou Hotel. Hindi mo ba tinitingnan kung teritoryo ng sino to? Teritoryo to ni Ginong Huang. Kahit ang aking tiyuhin wala pang karapatang tumingin. Ikaw na manugang ng pamilyang Gao. Gusto mo pang tumingin? Hindi mo magagawa yan. Hindi ibig sabihin na hindi ko magagawa. Anong ibig mong sabihin, Ye Feng? Magsisimula na ang handaan. Huwag mo gawin to ngayon. Huwag ka nang makulit, okay? Pinagtripan mo ang nanay ko. Wawasakin kita. Hayop, bitawan mo ang pamangkin ko. Tia, iligtas mo ako. Tawagin ninyo ang tao. Dali, may baliw dito. Dakpin ninyo siya. Ginoong Yifeng, kailangan ba ninyo ng tulong? Hindi kailangan. Bulag na ba kayo? Nananakis siya. Si Ginoong Yifeng ay super EI ng Shenzhou Hotel. Kung kailangan niya, handang magbigay kami ng tulong anumang oras. Mama, Si Wu Qianqian ay kaibigan ni Feng, walang magagawa ang pagtatanong sa kanila. Gao Yuer, tawagin mo agad ang ambulansya. Xiao Jian, Sasabihin ko sa'yo. Kapag may nangahasman na apiin ang nanay ko, sila. sila na ang makakakuha ng nararapat na parusa. Nanay, Dahil hindi na nila tayo tinatangga. Umalis na tayo. Kuya Servidor, ihatid ninyo ang nanay ko palabas. Ano ba ginagawa ninyo? Yao Yang. Dapat maghiwalay na sina Yuer at si Feng na yan na walang kwenta. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya kay Xiao Jian. Bakit pinapagalitan mo si Jiang Jian na saktan ang aking nanay sa batas? Hindi ko ginawa iyon. Tingnan mo na lang mismo. Yao Yang, hindi ito ang intensyon ko. Si Xiao Feng ang tumulong sa pamilyang Gao para malagpasan ang sakunang ito. Nag-ayos ako ng salusalo bilang pasasalamat sa kanya. Ikaw na walang hiya. Ginawa mo itong ganito. Baliw ka ba? Yao Yang, nagsisisi ako. Simula ngayon, hindi na ako magbibigay ng kahit isang sentimo sa pamilyang Jiang. tiyuhin, huwag naman. Makinig ka sa akin. Opisyal kong ipinapahayag. Si Ye Feng, ang siyang tagapagmana ng kayamanan ng pamilyang Gao at ng aking ari-arian. Gao Yaoyang. Xiao Feng mukhang hindi nagustuhan ng mag-inang Gao ang mga ginawa mo. Kung mananatili ka kay Yuer, hindi rin kayo magiging masaya. Tingin ko, huwag na lang natin ituloy. Sasabihin ko sa aking biyenan na maghahanap ng panahon para magdiborsyo kami ni Yuer. Napakabait naman ng batang si Wu Qianqian. Mukhang may nararamdaman pa rin siya sa'yo. Sana ay mapakasal mo siya. Nanay, ayusin ko muna ang mga usapin ng pamilyang Gao bago ako mag-isip muli. Hello, biyenan. Gusto ko ring makipag-usap sa inyo. Sige, magkita na lang tayo bukas. Yi Feng, makipag-usap ka ng maayos sa iyong biyenan bukas. Bagamat walang kapalaran tayo kay Yuer, may utang na loob naman ang ating pamilya sa kanya. Huwag mong pasakitin ang kanyang damdamin. Nanay, alam ko yan. Su Chengfeng, sinadya mong silungin ang pamilyang Gao noong nakaan. Bakit mo kami tinawag ito ngayon? Noon, gusto kong makuha ang pamilyang Gao. Dahil ayaw naman ng pamilyang Gao.
Napakasalan ko si Yuer. Gayon tinawag ko kayo. Para tulungan kayo. Bakit namin kailangan ng tulong mo? Yuer, nakarinig ako sa pagdedeklara ng ama mo. Sabi niya, iasan niya ang lahat ng kayamanan kay Yefeng. Ito ay hindi malamang na matatanggap. Nang iyong ina at sayo, hindi ba? Chu Xiao, hindi ba? Su Xiao, hindi ba? Maaari mong baguhin ang desisyon na matanda. Lahat ng problemang ito sanhi ni Yefeng. Kung maalis natin siya, ang ari-arian ng pamilyang Gao, hindi ba magiging sa inyo rin? Ang walang kwenta na iyon. Malapit siya sa apong Ginoong Huwang. Hindi madaling ayusin yan. Tinawag kami ni Su Xiao. Dapat may solusyon siya, di ba? Diretso na, sabi mo na. Ipapakilala kitang tao. Kung papayag siyang tumulong, tiyak na maayos ang lahat. Sandali lang. Ito ang Ginoong Wu mula sa Dadu. Siya rin ang kapatid ni Wu Qianqian. Ang pamilyang Wunong Dadu, isa itong pinakamalaking angkan sa Longguo. Ay, hindi ko inakala. Gaya nating maliliit na pamilya. Nagkakataon pa na makakita ng ganito. Isang malaking tao gaya ng Ginoong Wu, hahaha. Ginoong Wu. Ang dalawang ito ang ina at asawa ni Yefeng. Matagal na namin gustong puksain si Yefeng. Pero palagi siyang tinutulungan ni Wu Qianqian. Kaya hindi namin madaling gawin. Kaya lumalapit ako sa inyo na humihingi ng pabor. Ayos lang. Ayaw ko ring masyadong malapit ang kapatid ko. Kay Yefeng, tutulungan ko kayo, isang beses lang. Ako ang sasalo dyan kay Wu Qianqian. Sige, umatras na kayo. Ginoong Wu. Naayos na ang ina at anak ng pamilyang Gao. Ikukontak ko agad ang tatlong pangunahing pinuno ng ilalim na mundong Hekeng. Naabisuhan ko na si Zhao Sihai. Tutulungan kanyang hikayatin ang Suan Wutang at Sukehi. Salamat, Ginoong Wu. Kung mapapatay namin si Yefeng gayon, tiyak na ibubuwis ng pamilyang Hu ang lahat para sa pamilyang Wu. Tapos na ang plano. Madaling iwasan ang hayag na pag-atake. Mahirap depensahan ang mga palihim na pana. Makakayanan mo ba yan? Hoy, Yifeng, huwag kang pumunta. Tae. Kung gusto ninyong iligtas si Gao Yaoyang, pumunta kayo sa Baihutang. Bai Hutang. Zhao Sihai, naghahanap ka ng kamatayan. Hoy, Ling Huang. Pumasok ka sa Bai Hutang para iligtas ang aking biyenan. King Long, sunduin ninyo ako. Pumunta sa Bai Hutang. Maligayang pagdating, Ginoong Yifeng. Ano ang ibig ninyong sabihin? Sinabi ng pinuno, si Ginoong Yefeng lang ang pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng pumasok. Naghahanap ka ng kamatayan. Ito ang pangulo ng King Long V. Inutos ng pinuno na hindi ka pwedeng pumasok. King Long, manatili ka muna rito. Opo. Ibilog ninyo ang Baihutang. Opo. Ako si Gao Yaoyang. Saan ko ba nasaktan ang dalawang dragon leaders? Gustuhin ninyong patayin ako ng maliwanag. Pangulo ng pamilyang Gao, hindi ninyo alam. May anak na manugang kayong laging sanhi ng gulo, hindi ba? Katatapos lang palabasin ng bilangguan ang manugang ko. Paano niya maaakit ang dalawang dragon leaders? Humph. Mukhang hindi ninyo alam, Pangulo Gao. Talaga namang hindi ninyo alam. Gaano kalakas at kakilakilanlan ang inyong manugang? Pakisabi ni Sea Lord. Ang inyong manugang. Naghasik ng kaguluhan sa kasal ng pamilyang Ye. Pinatay niya ang pinuno ng Haicheng, si Chaodong. Alam ba ninyo iyon? Sea Lord, niloloko ninyo kami ba? Si Chaodong ay isang zongshi na mataas ang kakayahan. Paano maaling patayin siya ni Yifeng? Lolo Zhao, totoo ba ang sinasabi ninyo? Patay na si Yi Chaodong. At pinatay daw siya ng manugang ng Gao family. Siyempre totoo. Nandoon ako sa mismong lugar. Bukod kay Yi Chaodong, may mas malalakas pang mandirigma roon. Pati ang mga iyon ay pinatay ng manugang ng Gao. Dahil mahina ako. Naligtas lang ang buhay ko. Nakakatakot nga si Yefeng na halimaw. Kung hindi dahil sa suporta ni Ginoong Wu, wala akong pagkakataon magiganti habang buhay. Ang manugang kong tunay na tao ng pambihira, talagang Yifeng. Sayang, walang pang-akit ang anak nating si Gao Yuer. Hindi niya nakita ang tunay na dragon. Sa huli, isang kahangalan rin pala. Kung totoo nga naman, ay, Lolo Zhao, pinatay mo na kami. Ang manugang ng pamilyang Gao ingin ko'y isang zongshi na mabagsi. Wala sa atin ang sapa para patayin siya. Huwag kayong mag-alala. Kuya Tsu, ipaliwanag mo uli. Mga Ginoong Dragon. Malakas si Yefeng pero may dalawang kahinaan. Una ang kanyang ina. At ang pangalawa ay ang patriarka ng pamilyang Gao. Lalo-lalo na, ito ay kayamuangan. Kapag hawak namin ang dalawa, susunod si Yefeng ng tahimik. Tiyak siyang susuko. At ngayon nasa aming mga kamay ang pinuno ng pamilyang Gao. Hindi rin namin kailangang mag-alala na gagawa siya ng gulo. Bakit hindi natin isama ang kanyang ina rito? May mga malalakas na nagbabantay sa paligid ng kanyang ina. Hindi namin siya masamsam. Baka naman siya ay isang kianbang na eksperto. Sabay-sabay tayong umatake. Pero hindi rin namin kaya siyang talunin. Kung hindi niya pansinin ang pinuno ng Gao. O kung may magwala. Tapos na tayo. King Long Dragon Head, huwag mag-alala. Naghanda ako ng sangong Fen. At ng Bisu King Feng. Kapag na-inject o nalason ng mga iyan, 3 araw at gabi, mawawala ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban. Siguradong walang kumapalya. May dala pa akong 10 antidote. Sapat yan para sa atin. Bisu King Feng.
Kahit ang mga tiyanbang na eksperto, pag inom, magiging parang ordinaryong tao. Kailangan lang iwisik ang Bisu King Feng sa hangin. Hintayin lang na lumapit si Ye Feng. Talagang mabisa ang bagay na to. Zhao Sihai. Nandito na ako. Palayain ninyo ang biyenan ko. Zhao Sihai. Palayain ninyo ang biyenan ko. Ye Feng, huwag mo akong intindihin, tumakbo ka na. Kinuha nila ako para gamitin laban sa'yo. Takpan ang bibig niya. Ginoong Ye Feng, talagang bihasa at matatapang kayo. Alam naman ninyong ginawa yung patibong para sa'yo. Zhao Sihai. Noong huli sa kasalan ng pamilyang Ye, niligtas kita noon. Hindi ko inakala na magkapatuloy ka pa rin sa paghahanap ng kamatayan. Noong kasalan ng pamilyang Ye Feng, inakita mo ang iyong kapangyarihan. Natakot ako ng sobra. Dati, hindi na ako manghaharang pa kay Ginoong Ye. Pero dahil si Ginoong Ye ay napakalapit sa King Long Hui. Ang King Long Hui naman ay may ugnayan sa akin. Anong pakialam mo diyan? Kung susuportahan ni Ginoong Ye Feng si Chubetchan, makalipas ang panahon, huhulihin ng King Long Hui ang aming puwersa. Kung ganoon, kailangan kong mabuhay. Kailangan na munang umatake tayo. Ama, dapat kang mamatay. Ginoong Ye, may isa ka pang pinaglilihim. Ano iyon? Ang bida ngayong araw ay si Su Changfeng. Hahaha. Hindi inakala ni Ye Feng. Su Changfeng, noong nakaraang beses pinutol ko ang isang binti mo, pero lalo ka lang naging mapangahas. Pagkatapos putulin ang binti ko, ang tanging layunin ko sa buhay ay patayin ka. Sinasabi mo na isa kang tiyanbang na maestro. Bakit ka magtago bilang ordinaryong tao? Kung sinabi mo agad na ikaw ay tiyanbang, bibihis ako at magpapakilala sa iyo agad. Bakit ako mag-aksayang panahon sa iyo? Isang kaskas ng mga payaso, nanlilibak at nagmamalaki sa harap ko. Pakawalan ninyo ang aking biyanang lalaki, o kaya, gagawin ko kayong wala ng hangganang libingan. Hahaha. Tingnan natin kung sino ang talagang mawawalan ng libingan. Naglason kayo. Anak ng gago. Alam mo na ba ngayon kung gaano kami kalupi? Magkunwari na wala ng lakas na manlaban. Maghanap ng pagkakataon para iligtas ang biyanang lalaki. Hindi napakagaling, ano? Hindi ka ba matapang? Hahaha. Ang sarap, pakiramdam ng pagtalo sa isang zongshi. Sobrang sarap nito. Hahaha. Talaga namang epektibo ang Bisu King Feng. Di ko inakalaing darating ang araw na kaya kong pumatay ng isang zongshi. Haha. Munting hayop. Di mo inasahan, di ba? Na mapupunta ito sa kamay ko. Gagawin kong hindi siya makaligtas at hindi rin makakamatay. Kayong dalawang pinuno. Para siguraduhin, putulin muna natin ang kanyang magagalamay. Pagkatapos, papahirapan at papatayin siya. Putulin ang mga galamay ng isang zongshi. Ganyang kasiyahan. Hayaan mo ako. Hindi ka lasunin. Beiying. Patayin mo siya. Hayaan mo ako. Xianchan Wuxing Daoki. Ikaw ang Linghuang Shenjun. Nakikilala mo nga ako bilang Linghuang? Hindi possible. Ang Linghuang Shenjun ay nasa ilalim ng Shenwang, ang unang pangunahing kampiyon. Paano ka mauwi dito? Shenjun. Sino siya talaga? Ngayon, papatayin natin siya para malinaw. Ye Feng. Ayos ka lang ba? Tatay, ayos lang ako. Magdahinga ka muna diyan. Ayusin ko muna ito. Pagkatapos, mag-usap tayo ng maayos. Mga bulag na hangal. Ito ang pinuno ng aming Shenyu. Bijiang Shenwang. Ang kanyang Linghuang. Sumasaludo kami, Shenwang. Shenwang. Hindi posible. Paano siya magiging Bijiang Shenwang? Siya ay pinalayas lang ng pamilyang Ye. Yung preso na nakulong ng 10 taon. Shenyu. Itinatag yon sa Bijiang napiitan. Ling Huang, huwag mo na silang patulan. Sinumang sumalungat sa akin. Mamatay kayo. Shenwang. Lahat dahil kay Zhao Sihai. Siya ang nagbanta sa amin para gawin yan. Kahit magkakatapang pa kami ng 10, hindi pa rin namin kayang galitin si Shenwang. Dahil hindi kami nagtagumpay, patawarin ninyo kami. Ginoong Wu, muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Hindi ko inasahan. Ako si Gu Changfeng, na nagawang makagalit ang kinakatakutang Bijiang Shenwang. Parusa ng langit. Hindi naman masama bilang tao. Ang tao may kasalanan. Shenwang. Niloko mo ang lahat. Maisip ko yon. Kung nalaman nila ang tunay mong pagkakakilanlan, gaano kaya sila magsisisi? Kagatin ang dila at magkakamatay. Medyo matalino pa rin. Ye Feng. Sobrang sakit ko. Ama, Kibu Duan Changsan. Ang pinakamapanganib na lason sa buong mundo. Ye Feng. Mamamatay ba ako? ama, Hindi. Liligtas kita. Ye Feng. Nasa oras ng kamatayan, malaman mo na ikaw mismo, ang sikat na Bijiang Shenwang. Ama. Makakapahinga ka na ng payaa. ama, Nahirapan akong maging walang kakantay. Beijing Shenwang. Bumalik ako para utang na loob. Para suklian ang ginawa mo sa akin noon. Para sa kabutihang ginawa mo kay mama. ama, Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito lang.
Ama, Yefeng. Ulungan mo akong tumayo. May ilang salita akong sasabihin sa'yo. Tatay, sabi mo, Simula nang magkakasal kayo ni Gao Yuier nitong mga nakaraang araw. Malikot at mapili siya. Nakita ko lahat ng iyon. Hindi naman siya talagang may masamang loob. Siya'y. Sinisisi ako bilang ama. Bakit mas binibigyan ko ng pansin ang iyo kaysa siya? Sinisisi niya ako. Bakit? Inilit ko siyang magpakasal sa'yo. Inilabas niya ang galit niya. Sa inyo at sa iyong ina. Dati, hindi siya ganito. Sana huwag mo siyang sisihin. Lahat ng ito, ako ang may sala. Alam ko, tatay. Sa paningin ko, si Gao Yuer ay hanggang ngayon bata pa rin. Kung hindi niya kayang hawakan ang kaligayahan na ito, pagkatapos kong mamatay, maghihiwalay na kayo. Hayaan mo siyang mabuhay sa sarili niyang paraan. tatay, Ungkol naman sa iyong iya. Buhos ang kanyang ambisyon. Palagi niyang gustong maging higit sa iba. Ungkol sa inyo at sa hipag mo. Medyo masama nga ang kanyang bala. Ngunit dahil sa hirap at ginhawa, sinamahan niya ako. Sa loob ng ilang dekada. Ang tanging hiling ko, bigyan mo siya ng pagkakataon. Huwag mo siyang pahirapan. Ma, huwag kang mag-alala. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Kuya Yu daw. Kung nalaman lang sana niya na ang kanyang anak ay ang magiging bidyang Shenwang. Unay na labis ang kanyang kagalakan. Ma. Kuya Yi. Sa tingin ko'y oras na rin para puntahan ko siya doon at samahan siya. itay, Zhao Sihai, sino-sino ang nasa likod ng pagpatay sa aking ama? At itong sinasabi mong, Yang Master Wu. Magsalita man ako, hindi mo rin naman ako bubuhayin. Kaya bakit pa ako magsasalita? May pamilya ka rin, hindi ba? Huwag. Isa kang kagalang-galang na Shenwang. Bakit mo hahayaang ang alitan natin ay idamay ang aking pamilya? Nang pinatay ninyo ang aking ama, naisip ba ninyong hindi madadamay ang kanyang pamilya? Bakit hindi ko ito maaring gawin? Magsasalita ako. Sabihin mo lahat ng iyong nalalaman. Ang lahat ng ito, utos lahat ng Young Master Wu mula sa Dadu. Inayos ito ni Wu Yingming. Isa lang akong aso ng pamilyang Ye sa Dadu. Sinabi ng mga Ye na sundin ko ang utos ni Ginoong Wu. Ganyan lang ang nangyari. Maliit lang akong tao. Shenwang, sana tuparin ninyo ang pangako. Hahaha, itong utang na ito. Sisingilin ko kayo. Shenwang, ano ang gagawin sa mga tao? Ihatid ninyo silang tatlo. Samahan nila ang tatay ko. Para hindi siya nag-iisa sa kabilang buhay. Opo. Tatay, Maglakbay ka ng payapa. Ginoong Ye. Kinglong, dalhin ninyo ako pabalik sa pamilyang Gao. Ayusin ko ang lamay ni tatay. opo, Yao Yang. Yao Yang, huwag mo akong takutin. Tatay. Anong ginawang malas na to sa tatay ko? Umalis ka. tatay, Uwi na tayo. Yao Yang. Tatay. Yao Yang. Paano ba namatay si Yao Yang? Namatay si tatay dahil sa lason. Bakit nalason at namatay si tatay? Nilason ni Su Changfeng. Paano nangyari to? Klarong sinabi ni O Changfeng. Sinasabi lang niyang ginamit si Papa para takutin ka. Bakit niya papatamaan si Papa ang lason? Ano kayang ibig mong sabihin yan? Kasama ka rin sa pagdukot kay Papa. Nanay, ako ang pumatay kay Papa. Sakay, hindi ba dapat ikaw ang sisihan? Manahimik ka. Kung hindi dahil sa huling pakiusap ni Papa na huwag kitang sisihin, patayin na kita ngayon gamit ang isang tapi. Ikaw na malas, salot ka. Kung hindi dahil sa'yo noon. At kung hindi ibinigay ni Gao Yaoyang ang kayamanan sa'yo, hindi namin mawawala ang isip namin ng ganyan. Naniwala kami sa mga sinasabi ni Ginoong Su. Bakit tutulungan ka ni Su Changfeng nang walang dahilan? Kung bata ka pa at walang alam, okpa. Pero wala ka bang uta? Kung hindi ka napunta sa bahay namin, hindi mamatay ang papa namin. Aw, salot ka, ayaw kitang lahat. Nasaan si Su Changfeng? Kukunin ko ang kanyang buhay. Ipinaibaba ko na siya para samahan si Papa. Kasama na rin ang 2 pinuno ng Haicheng. Simula bukas, alis na ako sa pamilyang Gao. Ano nang ibig mong sabihin diyan? Maghiwalay na tayo. Gusto mong hiwalayan kita? Dalhin mo dito ang kasulatan ng diborsyo. Nilagdaan ko na. Pinirmahan mo na rin, di ba? Mag-ingat ka, baka kunin niya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Gao. Wala kang makukuhang 1 sentimo. Paano naman kukunin niyo ni Ginoong Ye ang maliit na ari-arian ng pamilyang Gao? Kayo po ba ay si Pangulo Kyung Kinglong Hui? Akala ko muntik na akong nagkamali kanina. Bakit kayo narito? May kailangan kay Ginoong Ye. Siyempre pupunta ako. Yefeng, ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Bakit napakamagalang Pangulo Kyu sa'yo? Ako ang bidyang Shen Wang. Siya ang aking Shen Jiang. Anong kalokohan yan? Ang sakit ng bibig mo naman. Paano mo magagawa iyon? Na magiging isang malaking tao tulad ng Bijiang Shenwang? Kung ayaw mong maniwala, ayos lang. Ngayon, kami na ni Yuer ay hiwalay na. Wala na akong anumang ugnayan sa pamilyang Gao. Nanay,
Si Yefeng, wala siyang pakialam sa kahit ano. Palaga, kami ang nagkamali. Kami ang pumatay kay tatay. Yuer. Ipaayos natin ng maayos ang huling paglalakbay ni tatay. King Long, may tatlong bagay akong kailangang ipagawa sa iyo. Shenwang, utos po. Una, pangasiwaan mo ng buong buo ang lamay ni tatay. Dalhin ang mga bangkay ng 2 pinuno ng Long sa Haicheng. At pati na rin ang bangkay ni Su Changfeng. Ihandog ninyo yon para kay tatay. Opo. Pangalawa, dalhin mo ang lahat ng tao ng King Long Hui. Ihatid ninyo ang ama ko sa kanyang huling hantungan. Opo. Ikatlo, sabihan ang lahat ng may kapangyarihan sa Haicheng na dumalo para magbigay ng pakikiramay. Sig. Ayos namin kaagad. Ling Huang, ihatid ninyo ang utos ng aming hari. Ikaw mismo ang manghuli kay Wu Yingming. Dalhin mo siya sa lugar ng libing ng ama ko. Bakit namatay si Gao Yaoyang ng ganoon lang? Paano ba talaga siya namatay? Ang libing ng Ginoong Gao na ito. Bakit puro tao ng King Long Fi ang nag-ayos? Kung hindi sinasabing ganito, akala ko namatay ang isang mataas na pinuno ng King Long Fi. Grebe, hindi ba yon ang dakilang tiyuhin ng pamilyang Ye? Bakit nandito rin siya? Kailan nagkaroon ng ganitong karangyaan ang pamilyang Gao? Ito pa ba ang kilala kong pamilyang Gao? Paalam sa pinuno ng pamilyang Gao. Ginoong Ye, nakikiramay po ako. Nakikiramay po ako. Ginoong Huang, bakit hindi dumating si Wu Qianqian? May ipinag-asikaso si Wu Qianqian kaya umuwi muna siya. Pagkatapos ng libing, pag-usapan natin ito na maayos. Magdahinga ka muna. Ito ba ang kapangyarihan ni Yefeng? Mukhang matagal ko siyang minaliit. Totoo, nagkamali akong pagtingin. Mali ang pagkilala ko, hindi ko napansin ang tunay na dragon sa aking tabi. Nakikiramay po, Ginoong Ye. Kung saan man kinakailangan, sabihin nyo lang. Magdahinga ka muna. Grabe, pati ang pinuno ng lungsod dumating. Sobrang hindi ka panipaniwala. Hindi ba sa tingin mo ang pinuno ng lungsod? Sobrang magalang sa manugang ng pamilyang Gao. May kakaiba dito. Anong klaseng pagkakakilanlan ba ang manugang ng pamilyang Gao? Hindi ba yon ang pinuno ng King Long Hui? Bakit may daladalang mga bangkay siya? Hindi ba yon ang pinuno ng pamilyang Chu? Paano siya nadala rito ng King Long Hui? Dinala na si Ginoong Yifeng. King Long Hui, ipahayag ang mga kasalanan. Opo, susunod. Mga ginoot ginang. Ang pinuno ng pamilyang Gao ay hindi namatay ng natural, kundi pinaslang. Ang tatlong kumatay sa kanya ay ang mga pinuno ng Zhu Kehui at Bai Hutang, at pati ang panganay na binata ng pamilyang Su. Tatlo ay pinatay na bilang parusa. Ngayon dinala namin ang pinuno ng pamilyang Su upang magbigay ginhawa sa kaluluwa, para sa kaluluwa ng pinuno ng pamilyang Gao. Hindi posibleng pinatay niya ang pinuno ng pamilyang Gao. Dito sigurong may malaking hindi pagkakaintindihan. Maburi, isang buhay kapalit ng buhay. Kapag namatay ka, saka ko papakawalan ang pinuno ng pamilyang Gao. Nalaman ko na ito. Ang tatlong ito ang mga salarin. Su Changfeng, pinatay mo sa pamamagitan ng paglalason ang pinuno ng pamilyang Gao. Kapag hindi napagturuan ng anak, kasalanan ng ama. Pinuno ng pamilyang Su, ikaw ang halili sa iyong anak. Magsisi ka sa aking ama. Luhod ka. Pinuno ng pamilyang Gao. Magpahina ka ng payapa. Ako si Xu Guancheng. Hindi ko na ituwid ang anak ko. Luhod ako at humihingi ng tawad. Iyon ang direksyon ng Nanhai. May malaking digmaan ba sa Nanhai? Punong lungsod, hindi mo ba alam? Hindi ito operasyon ng hukbo. Kung ganoon, siguradong utos ito ng Shenyu. Geb. Iyon ang Tanlang Shenjun. Napanood ko siya sa tinong dumating. Si Tanlang ay dumating sa utos ni Shenwang. Dumating siya upang magbigay ng pakikiramay kay Ginoong Gao. Pagpupugay kay Tanlang Shenjun. Ginoong Tanlang. Ano ba talaga ang nangyari sa Nanhai? Ako'y inutusan ni Shenwang. Pinamunuan ko ang mga elite ng Shenyu. Sa isang araw, pupuksa ang 100,000 peratang wukaw ng Nanhai, para hindi na muling magkaroon ng wukaw sa Nanhai, bilang pag-alay sa libing ni Ginoong Gao. Si Zilong ay inutusan ni Shenwang. Dumating siya upang magbigay ng pakikiramay kay Ginoong Gao. Pagpupugay kay Zulong Shenjun. Ginoong Zwilong. Iyon ang Timog Kanluran. Ano ba talaga ang nangyari? Ako'y inutusan ni Shen Wang na sakupin ang Cheonu sa kanlurang rehiyon, para mabawi ng Longgo ang 18 nawawalang lungsod, upang makabalik ang mga mamamayan sa Longgo, bilang handog sa libing ni Ginoong Gao. Si Zhenchen, sa utos ni Shen Wang, ay narito upang magpaalam kay Lolo Gao. Pagbati kay Shenjun Zhenchen. Panginoong Zhenshen. Anong nangyari sa Beijing? Ako, sa utos ni Shen Wang, ay nakapagpirma ng 3 taong kasunduan sa kapayapaan kasama ang 36 bansa sa Beijing, upang makapapahinga at makabangon muli ang mamamayan ng Beijing, bilang pagpupugay sa libing ni Lolo Gao. Greb, 3 sa 4 na Shenjun, narito na, malamang may malakas na nagbabantay sa mga ninuno ni Gao Yaoyang. Ang pinakamamatindi ay hindi ba na sila ay sumusunod sa utos ni Shenwang. Ang matanda ng pamilyang Gao ay nakipag-ugnayan sa Beijing Shenwang. Bulag na talaga ang mga mata ko. Sa utos ni Shenwang, wala nang panlabas na banta sa Longgo. Napakalaki ng kanyang kabutihan. Matagal nang sinasalakay ang Longguo ng mga dayuhan, at libo-libong tao ang namatay. Hindi ko inaasahan na sa aking katandaan, makikita ko pa ang pagbabalik ng ating teritoryo.
at ang pagbagsak ng mga mananako. Si Shen Wang. Ang pinakamalaking bayani ng Lunggu. Paano nakarating sa ganitong karangalan ang pamilyang Gao? Na si Shen Wang mismo. Ay nagbigay ng ganitong kahalagang regalo? Huwag naman sana, siya ba talaga ang Bijiang Shenwang? Sa utos ni Shenwang, si Ling Huang ay dumating upang siya sa atin ang bangkay ni Lolo Gao. Ito si Wu Yingming, ang panganay na lalaki ng pamilyang Wu sa Dadu, na siya ang utak sa pagpatay kay Lolo Gao. Ako, sa utos ni Shenwang, ay dinala siya rito. Pumunta at humingi ng tawad kay Ginoong Gao. Ling Huang, Shenjon, maawa po kayo. Hindi ko sinasadya na ofendihin ang Shenjon. Hindi ako ang inisulto ninyo, kundi ang Shenwang ang Shenyu. Shenjon, hindi ko alam kung sino ang Shenwang. Paano ko siya mamamaliin? Wu Yingming. Kilalang mo ba ako? Ikaw. Ikaw ay ang itinaboy na anak ng pamilyang Ye ng Haicheng. Ako ang Bijiang Shenwang. Ang iyong tauhan, bumabati sa Shenwang. Ang iyong kauhang Kinglong Shenjiang, bumabati sa Shenwang. Grab, hindi ba ako nananaginip? Ang manugang ng pamilyang Gao ay siya pala ang kilalang Bijiang Shenwang. Ang pamilyang Gao na ito, talagang angat na sila. Sobrang naiinggit ako, ano ang gagawin ko? Ang Shenwang pala ay mula sa Haicheng. Mula ngayon, kailangan kong makipag-ugnayan sa pamilya ni Shenwang. Panatilihin ang magandang relasyon. Kung makuha ko lang ang suporta ni Shenwang, baka hindi ako hindi mapasok sa eldest hall ng Si gabi. Ginoong Ye, siya pala ang Shen Wang. Iyan Qian, ang galing talaga ng panlasa mo. Hindi mo na kailangang ikasal kay Yi Zhengchun, yunuko siya. Si Yifeng pala talaga ang Beijing Shenwang, ang tunay na dragon ng pamilyang Ye. Ngunit ako mismo ang nagpaalis sa kanya. Anong kalupitan nitong hayop? Siya pala ay isang Shen Wang. Akala ko pa'y hahanapin ko at Ipapalayas pa namin siya sa pamilyang Gao. mabuti na lang. Ngayon siya ay manugang pa rin ng pamilyang Gao. May pagkakataon pa kaming mag-ayos. Ang manugang ko pala ay ang Bijiang Shenwang. Sa buhay ni Yaoyang, di ko inasahang magkakaroon siya ng ganitong sansa. Buhay ko'y pinilit makapangyarihan. Matagal akong naghahanap ng daan patungong mga mayayaman. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Longgo ay nasa pamilyang Gao. Iyon pala ay ang aking manugang. At ako pa mismo ang nagtulak sa kanya palabas. Diyos ko naman, parurusahan mo ba ako? Siya pala talaga ang Bijiang Shenwang. Ikakasal pala ako sa idol ko sa puso, ang Bijiang Shenwang. Ngunit ako rin ang pumirmang papeles ng diborsyo. Bakit mo ako ganun pinaluluwal? Year. Yewu Dao, naririnig mo ba mula sa langit? Ang ating anak ay naging Bijiang Shenwang na. Siya na ang pinakamakapangyarihan sa Longgo. Bumangon ka na. Magpasalamat tayo sa Shenwang. Wu Yingming, tinangka mong patayin ang ama ko. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko inakala na gugustuhin kong saktan si Ginoong Gao. Sila mismo ang nagpasya. Ngayon din amin ako kay Ginoong Gao. Patawarin ninyo ako, iligtas ninyo ang buhay ko. Nagkamali ako, patawarin ninyo ako. Talaga, nagkamali ako. Hindi na maulit. Tatay, Ngayon naghandog ako sa iyo ng 3 regalo. Sana nasisiyahan ka. Ang tunay na utak sa likod ng palilinlang sa inyo ay lumuhod na at hinatulan na. Nagpapahayag sila ng pagsisisi. Maari ka nang magpahinga ng payapa. Wu Yingming. Manugang, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Pag-uwi ko, ipapakasal ko ang kapatid kong babae sa iyo. Kung papatayin mo ako, hindi alis ang kapatid kong babae para magpakasal sa isang taong pumatay ng sariling kuya. Nangangailangan ako sa iyo, sana. Nangangailangan kami ng awa mo. Shen Wang. Yingming, hindi naman sinasadya ang nagawa niya. Pakiusap, patawarin mo na siya. Maaring hindi pa urusahan ng kamatayan. Ngunit hindi rin siya makatakas sa parusa. Pupunuin ko ang isang braso mo. Maglulukso ka sa lupa sa harap ng ama ko at magdadalamhati ng 1 taon. Sasang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Magpahinga ka ng payapa. Yaoyang. Magpahinga ka ng payapa. Yifeng. Tia, alam kong nagkamali na ako. Tia, humihingi ng paumanhin sa inyo ang manugang. Tia, nakiusap po kami sa inyo. Huwag niyo pong iwan ang pamilyang Gao. Nay, dati po'y hindi marunong ang inyong manugang, nainggit po siya sa inyo. Ngayon dito po siya yumuyuko at humihinging tawad. Bumangon ka na. Patawarin niyo na po ang inyong manugang. Mister, alam ko ang pagkakamali ko. Magbalikan na tayo. Ano man ang hingin mo, sasagutin ko. Wala na akong sama ng loob sa pamilyang Gao. Mula ngayon, wala na tayong kaugnayan. Mag-ingat ka sa sarili mo. Yifeng. Ha ha ha. Shen Wang. Ako, tigulang, nakiusap sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Wu Qianqian. Wu Qianqian. Anong nangyari? Gabi na naginip, may sulat mula sa dadu. Ang nanay ni Wu Qianqian ay sumubok magpakamatay, pinugutan ang pulso. Pipilitin siyang bumalik para tapusin ang kasal. Wala siyang magawa si Wu Qianqian, kaya napilitang umuwi. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang liham na ipapadala ko sa iyo. Yifeng Si Wu Qianqian ay mabait na dalaga. Huwag mo siyang palagpasin muli, ha?
Mapalad si Yifeng na nakilala ka. Sayang, hindi kita nakilala ng mas maaga. Uwi na ako. Ikakasal na ako. Kalilimutan mo na ako. Wu Qianqian. Kung pinagpala akong nakilala ka, hindi na ako dapat alis. Ginoong Huang, ngayong gabi pupunta ako sa pamilyang Wu para maggamanhikan. Sige, alis tayo ngayon din. Yifeng, mabait si Wu Qianqian. Kung magiging manugang siya ni nanay. Si nanay, kahit sa panaginip, gigising sa tuwa. Tara, sasama si nanay sa iyo. Sige, tara na. Shenwang, may mahalagang ula po ang nasasakupan. Sabihin mo, anong nangyari? Nasyasat na po namin. Amilyang Ye sa Dadu. 10 taon ang nakalipas, siya ang nag-utos na agawin ang Shenlongbian. Ito ay si Zhengchun, ang panganay ng pamilyang Ye. Ang nag-utos pumatay sa iyong mga magulang ay si Wuyun, ang may bahay ng pamilyang Ye. Wuyon, bakit niya pinatay ang mga magulang ko? Ito, kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Inihanda sa akin ni Ling Huang ang eoplano. Pupunta ako sa Dadu. Opo. Nanay, ano ba talaga ang nangyayari rito? Dati rin siyang manliligaw ni tatay. Sa huli, pinili ako ng tatay mo. Hindi niya pinili siya. Sa galit, nagpakasal siya sa pamilyang Ye sa Dadu. Kaya ngayon, ito na ang pamilyang Ye. Kaya daw na po siya dahil sa pag-ibig. Siguro ganyan nga ang dahilan. Sa takdang linya, siya pa rin ay tao ng pamilyang Wu. Base sa pagtanda, siya pa rin ang menor de edad na hipag ni Qianqian. Kaya kung ganoon, Mama, sa ngayon ka ba nakunin ko si Qianqian? Hindi ka kasing dikit ang mama. Mga hinanakit iyon ng aming henerasyon. Anong kinalaman ninyo diyan? Mabuti, punta na tayo ngayon sa Dadu. Para kunin kong asawa ang anak ninyo. Pinuno ng Longgo. Sa malaking panalo na ito. Ang longgo natin ay maaaring maging payapa ng 10 taon. Maaari na nating. Malakas na ponlarin ang ating ekonomiya. Hinintay na matanda ang araw na ito. Haha, 20 taon na ang inaantay. 20 taon. Sa wakas, dumating na ang araw. Ang Bijiang Shenwang ang pinakamalaking tagapaglingkod ng longgo. Basta nandoon siya. Hindi na sasabak ang mga mananakop mula sa labas. Ako, ang nag-alala lang ay, ang Shenwang ng Bijiang ay napakalakas na naimpluwensya. Paano natin siya lalanggalan pa ng husto? Hindi kailangan kayong mag-alala, mga matanda. Hindi materialista ang Shenwang. Sa oras nila, bibigyan natin ng mga gantimpala ang kanyang pamilya. Sumainyo, pinuno ng Longgo. Kayo ang mga dakilang bayani ng longgo. Narapat kaming magbigay-pugay sa inyo. Bumangon kayo agad. Salamat, Longgo Pinuno. Pangalagaan ang hangganan at alawakin ang lupain. Karangalan namin ito. Ang mga kabutihan ng Shenwang ay mananatili sa kasaysayan at magpaparangal sa lahi. Tanggapin niyo ang aming pagdakila. Pinuno ng longgo, hanggat na ito ako. Tiyak na ipagtatanggol kitang ilayo sa kaaway. Sa loob naman, pinuno, sana kayo pang magbalangkas. Sobrang naghihirap ang bayan. Dumating ang Shenwang sa Dadu ngayon. May kailangan ba kaming matulungan? Dumating ako sa Dadu para ayusin ang mga usaping pampamilya. Kaya huwag na ninyong alalahanin, pinuno at mga matanda. Nagmamalaki kaming salubongin ang aming guro. Maligayang pagdating sa guro at sa misis ng guro na mananatili rito. Tumayo na kayo. Miss, kumusta ang damit unang kasal na ito? Miss, sino ang iniisip mo? Yifeng. Bubutihin mo ba siyang tumakas papunta sa ibang bansa? Mas mabuti pa yun kesa mag-asawa ng mamatay puri. Ang dali naman mong sabihin yan. Paano na kung gawin ng nanay ko ulit? Magbabanta siyang magpakamatay para mapabalik ako. Ang matandang misis namin manloloko lang naman minsan. Kayo, tumakas kayo. Pumunta kayo sa lugar na hindi nila mahahanap. Miss, nandito na si Luciani, ang doktor. Sabi niya, gusto niyang suriin ang inyong kalusugan. Hindi ko na alala na tinawag ko si Luciani. Bahala na. Papasukin na siya. Narito, binibini. Ginoong Yifeng. Qianqian, hindi mo alam na hahanapin mo ako. Ako lang ang pwedeng lumapit sa'yo. Binibini, nandito talaga si Ginoong Yefeng para sa'yo. Tumakas na kayo. Dumating ka na rin. Nandito na ako. Sasama ka ba? Paano? Hindi mo ako may lalabas. Dadalahin kita. Joro, nandito na ang tao.
Ang araw na ito ang pinakamasaya kong araw. Sana huminto ang oras, at manatili ito magpakailanman. Kian. Kung papayag ka, gusto kitang dalhin sa bawat sulok. Ang mundong ito. Gusto kong sumama kay Kuya Yifeng. Pero hindi pwedeng si Kian. Pamilyang Wu ang nag-alaga sa akin. Kung alisin ko na lang na ganito, hindi papayagan ng pamilyang Ye ang pamilyang Wu. Ayaw kong iwan si Kuya Yifeng, ang mainit na yaka. Pero dapat gampanan ni Kian ang tungkulin. Kuya Yifeng, ihatid mo ako pauwi. Kuya Yifeng, kalilimutan mo na ako. Nakaukit ka na sa puso ko. Bukas na ang kasalan. Walang balik si Wu Kian. Paano natin ipapaliwanag to sa pamilyang Yi? Sa pamamagitan ng katulong ni Kian. Kinilala niya ang nagdala kay Kian. Siya ay si Ye Feng. Siya ay. Kasama niya ang Lu Shenyi. Pinapauwi ko na ang tumingin sa bahay ni Lu Shenyi. Walang tao roon. At saka, ang batang si Ye Feng, hindi mababa sa isang malaking zongshi. Kahit makita natin siya, mahirap siyang agawin. Para maibalik si Kian. Anong gagawin natin ngayon kung hindi lalabas si Kian sa kasalan? Tapos na ang daang taong plano ng pamilyang Wu. Bakit ka nag-alangan? Matandang ginang. Ano nang gagawin natin ngayon? Anong solusyon? Ipapaabot sa buong bansa. Sino makakatulong na hanapin si Kian? Premyong 100 milyon. Dagdag pang 1 bilyon. Imbitahin ang 5 zongshi mula sa Tianbang. Patugbuhin si Yifeng. Dapat maibalik si Kian bago ang kasalan. Ulat para sa matandang ginang. Binibini, bumalik na. Gayon ang handaan ng kasal ng Yi family at pamilyang Wu. Talagang napakalaki ng okasyon. Halos lahat ng may kapangyarihan sa dadu ang dumalo. Ang pamilyang Yi ay nasa rurok ng kapangyarihan. Sinasabing aktibo na ang pamilyang Yi. Hahay nila ang matandang Yi sa lupon ng matatanda. Kapag pumasok si Zhengchun sa Shenjing, tila lalampas pa ang kapangyarihan ng pamilyang Yi sa ilalim ng Shenyu. Si Zhengchun, sadyang baliw sa pakikipaglaban. Sa puntong ito, bakit bigla siyang ikakasal? CJ. Mga panauhin. Si Zhengchun ay nasa breakthrough. Hindi pa siya bumabalik. Ngunit magkapatuloy ang kasal ngayon. Gagamitin ang larawan ni Zhengchun bilang kapalit. Magsimula na ang kasal. Nobyo at nobya. Pumasok. Mag-asawa gamit ang larawan. Anong klaseng kasal ito? Nakakatawa at katawa-tawa. Bagaman ang pamilyang Wu ay mayaman sa dadu, malaki ang agwat nila sa pamilyang Yi. Di ba't wala silang magawa kundi tanggapin ang ganitong kahilingan? Ang binibini Wu sa Haicheng, at malapit siya kay Yifeng, na itinuturing na walang kwenta. Maganda ang relasyon nila. Parang ikaw, bumalik ngayon. Natakot ka sa kanya, di ba? Ang kakayahan ni Ye Feng. Hindi sapat sa pamilyang Ye. Kung sasubukan niyang pumunta ngayon, naghahanap ka ng kamatayan. Isang pagyukod sa langit at lupa. Ikalawang pagyukod sa matatanda. Magkatapat na pagyukod bilang mag-asawa. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Hindi kayo makakasal. Sa ganyan kalaking pagtitipon, may paring naglalakad at gumagulo. Sino ang taong iyon? Mukhang sinubukan talagang sumugal ng buhay niya. Si Yifeng talaga ang dumating. Ano ba ang kanyang pagkakakilanlan? Gumagawa siya ng napakabangis na kahangalan. Hindi man lang niya kinikilalang pamilyang yan ng dadu. Feng, delikado rito. Hindi ka dapat pumunta. Hangal na maliit na hayop. Inilakas mo loob na guluhin ang kasalan ng pamilyang Ye. Naghahanap ka ng kamatayan. Pakawalan ninyo ang aking anak. Ako ang mas delikado rito. Inaakala mong kaya mo akong gawan? Hindi ka makakatakas.
Kian, ako muna ang ayusin ito. Isang maliit na gusot lang. Hintayin mo ako. Walang lugar sa mundo na hindi ko mararating. Lalo na hindi ang munti ninyong pamilyang Ye. Yifeng, alam kong nasa nangungunang 10 ka ng Tianbang. Ngunit ang anak kong si Izengchun. Malapit nang tumuntong sa Shenjing. Ikaw, huwag mong saktan ang sarili mong pagkatao. Pagkatapos niyang kumasok sa Shenjing, pag-usapan natin yan. Ngayon, wala kang silbi rito. Ang laki ng yabang mo. Akala mo ba na ikaw ang Bijiang Shenwang? Kung ako ay Bijiang Shenwang, Akala mo hindi ko alam ang tunay mong pagkakakilanlan? Hindi ka ba anak ni Wu Dao? Nakulong ka sa Bijiang Wilderness ng 10 taon. Paano ka magiging Bijiang Shenwang? tandaan mo ang aking ama. 10 taong kagkakautang ng dugo. Ngayon, babayaran na yon. Wu yun. Magkakamatay ka na. Isang simpleng zongshi lang. Akala nilang mapapapasaya nila ako na magpakamatay. Nakakatawa naman. Si Ibu daw. Namatay sa kamay ni Ye Chaodong. Ano nang kinalaman ni Wu yun dyan? Ginoong Ye, baka hindi pa kayo alam. 10 taon na ang nakalipas. Nagdadala kayo ng tao sa aming bahay para agawin ang Shenlongbian. Kasabay noon, nagdadala rin si Wu Yun ng tao sa aming bahay. Nilayong patayin ang aking mga magulang. Noong una, pinatay ang aking ama. At ang aking ina ay naging komatose ng 10 taon. Ang galit na ito, malaki ang utang natin sa isa't isa. Wu Yun, kahit na si Wu Dao sa huli pinili ako. Ngunit noon, kayo ay, nung panahong iyon ay nagkaroon din naman ng magandang panahon. Bakit ninakaw ninyo ang buhay niya? Akala ko pa'y sapak na kasal. Hindi pala, mas bonggang love triangle pa. Ito ang paghihiganti para sa pagpatay sa ama. Mayong gabi, hindi kayo makakalabas ng buhay. Pinagtaksilan ninyo ako, siniraan at pinaratangan. Ginalaw ninyo ang kasal ng pamilyang Ye. At siniraan ninyo ang aking misis. Ngayon, tignan natin paano kayo lalabas dito. Pakiusap na. Ang ika-3 sa Tianbang, kagalang-galang na Sword Emperor. Pamilyang Ye, pinangako kong kikilos para sa inyo. Sabi ko, ginagawa ko. Batang puti, bata ka pa, pero zongshi na agad. Tunay ng pambihira ang talent mo. Hindi ako magtatampo kung patayin kita, pero Puno ng pamilyang Ye, nagtago ka pa ng isang Tianbang ika-3 na manirigma. Ito'y isang siguradong patayan. Sayang naman. Sa tingin ko, ang mga nasa ilalim ng Shenjing, lahat ay parang langgam at ipis. hoy bata, bugbog na bugbog ang yabang mo. Akala mo ba totoong ikaw ang Bijiang Shenwang? Sa buong mundo, tanging Bijiang Shenwang lang ang makakatalbog sa Shenjing. Walang katulad. At pati si Zengchun, kalahating paa na rin sa Shenjing. Kung ikaw ay nasa Shenjing, ibabsi ko ang lig mo at gagawin kong bola ng paa ko. Dumating ang 4 na Shenjun. Hahaha. Ay, hindi ko akalain na darating ang 4 na Shenjun. Pasensya na sa aming kakulangan ng pag-uwi. Ang 4 na Shenjun ng Shenyu, lahat sila pumunta sa kasal ng pamilyang Ye. Ang dangal ng pamilyang Ye, ang laki naman. Baka ibig sabihin nito maganda rin ang tingin ng Shenwang kay Zengchun. Kailanman, sir. Mabuhay, Shenwang. 4 na Shenjun. Naku, nagkamali ba kayo? Paano naman siya magiging Shenwang? Kung mapapakita kang bastos sa Shenwang, patay ka sa isang sipako. Balak mong patayin ang Shenwang? Hindi namin sinasadyang hindi kilalanin ang Shenwang. Nakalalabag kami sa Shenwang. Patawarin nawa kami ng Shenwang. Kuya Feng, talagang ikaw ba ang Bijiang Shenwang? Tanga. Siyempre. May asikasuhin lang muna ako. Hintayin mo ako. Jian Huang. Bilang ika-3 pinakamalakas sa Tianbang. Hindi ka naglilingkod sa bansa. Sa halip, nasasangkot ka sa sigalot ng mga mayayaman. Sayang naman ang iyong kakayahan. Ngayon, inimbitahan kita opisyal sa Shenyu. Ibibigay namin sa iyo ang posisyon ng Shenjun. Ihahain ka pagkatapos ng 4 na Shenjun. Sasang-ayon ka ba? Handa akong maging tapat sa Shenwang mapakailanman. Siya nga ang kilalang-kilala na Bijiang Shenwang. Inakala kong makakagiganti pa ako. Nawalan ako ng pagkakataon. Na maging Mrs. ni Shenwang. Wu Yun. Tingnan natin kung may sasagip sa iyo ngayon. Tingnan natin kung may sasagip sa iyo ngayon. Shenwang, dahil sa mga pinaghirapan ko, ligtasin mo ako. Wu Qian, bilisan. Tiyak ko ang nagyakap sa'yo nung bata ka pa. Ililigtas mo ba ang tiyahin ko? Kuya, manugang, makiusap kayo. Ginoong tito. Babaeng lason ka. Nakasalungat ka sa Shenwang.
magpakamatay ka bilang kabayaran. Hindi ko inakala na sa huli. Sa huli, natalo pala ako sa'yo. May anak kang parang di matatalo. Karapat dapat ang pagkatalo ko. May kabayaran ang mabuti at masama. Hindi ibig sabihin walang paghihiganti. Hindi pa ang panahon. Wu Qianqian. Wu Qianqian, ikakasal ka ba sa akin? Papayag ako. Seg. Ngayon ako, Yifeng, ay papakasal kay Wu Qianqian rito. Sino ang sangayon? Sino ang tutol? Haha, pamilyang Wu, binabati ang Shen Wang sa gintong kasal.